Cellbox. Si Amira Manalo, isang magsasaka. Pagtatanim at pag-aani ng palay ang isa sa mga pangkabuhayan. Pagsapit ng madaling araw, nagising siya at napansin ng isang lalaki't inaakalang nanakawin ng alagang kalabaw. "Hoy! Sira ulo ka ba? Bitawan mo ang kalabaw ko! Pasensya na hindi ako marunong sumampal. Ito lang ang alam ko." Mabilis dumaloy ang kamao niya sa mukha nito. Hindi lingid sa kaalaman ni Amira ng lalaking sinuntok niya ay ang boss ng kaniyang ama na si Leonardo Villagracia, engineer at CEO ng construction company. "Ayoko sa babaeng perang habol sa akin. Ang gusto ko ay ang mamahalin ako ng tunay sa kabila ng karangyaan ng buhay ko." Subalit isang paraffol sa fiesta, nauwi sa kasalang hindi nila inaasahan. At dito magsisimula ang not so typical rich-poor love story nila. Paano kung malaman ni Amira na nagpapanggap lang palang magsasaka si Leonardo? At si Amira na ba ang babaeng hinahanap ni Leonardo? Magkabilang mundo, may mabubuo bang pag-ibig hanggang dulo? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Mga suki! Bumili na kayo ng kamote at saging namin. Bagong harvest lang kaya fresh na fresh at mayaman pa sa fiber at potassium. Kaya kung gusto mong lumakas at tumabang buhay mo, bumili na kayo! Masiglat na kangiting sigaw ni Amira sa mga dumadaan na tao sa harapan niya. "Oh, Aling Susan, bumili na po kayo ng saba ng saging at gawin yung banana cue pang merienda. At tiyak na makakalimutan niyo na rin ang walang yang asawa niyong nangaliwa sa inyo." Baling ni Amira sa isang matandang babaeng kapitbahay nila nang napadaan ito sa pwesto niya. "Talaga ba, Iha? Parang kakaiba yung saging mo ah. Pero sige na nga, bibili ako baka makalimutan ko na rin yung hayop na yon." "Maraming salamat po Aling Susan. Kapag nakapag-move on na po kayo sa asawa niyo, bumili ulit po kayo sa amin dahil may libreng mga kamote na rin po kayo." Saad ni Amira na ikinatawa naman ng matanda. Si Amira Manalo ay 26 na taong gulang. Masipag, masayahing tao. Tinigil muna ang pag-aaral ng kolehiyo dahil sa financial problem. Kaya pinasok niya ang pagiging magsasaka para makaipon ng pera. Mahirap man sa buhay pero sagana naman sa mga pananim. Katulad ng palay, niyog, saging, kamote at mga gulay na ibinibenta nila sa palengke. Pagdating naman sa pisikal na kaanyuan, bilog ang kaniyang muka. Hugis almond ang mga mata. Katamtaman ang tangos ng ilong. Manipis ang labi. May pagka-dry skin ang mukha dahil palaging bilad sa araw. Kulay morena ang balat at ang kulay itim niyang buhok ay hanggang balikat. Ang katangkaran ay umaabot lamang sa 5'3". Kahit ganon ang height niya, mataas naman ang kumpiyansa niya sa sarili na matutupad lahat ng pangarap niya. Hindi man ngayon, pero darating din sa tamang panahon. "Paloma, kumusta ang araw mo ngayon? Mabuti nakapagpahinga ka na rin dahil mag-ani tayo ng palay bukas." Nakangiting sambit ni Amira sa alagang kalabaw habang hinahaplos ang ulo nito. Nakatali ito sa malaking puno ng niyog. "Oh my dear sister, nandito ka na pala. Kumusta? Malaki ba ang kita mo ngayon?" Nakangising tanong ng Kuya Jose niya nang lumabas ito ng bahay at bagong gising lang. "Sakto lang kuya." "Ganun ba? Pero pwede bang makahiram ng pera? May pupuntahan kasi ako bukas." "Wag na kuya. Alam ko na kung saan ka pupunta bukas. Magsasabong ka na naman." Napapailing na usal ni Amira at nakapamewang na rin. Si Jose, 27 taong gulang, ang panganay sa kanilang magkakapatid. Ang best talent nito ay ang matulog buong araw. Antuki na nga, certified tamad pa at pagsusugal sa sabong ang libangan. "Kuya Jose, magbago ka na po. Itigil niyo na po ang pagiging sabongero at kakahingay ng pera kay Ate Amira. Kaya walang nagkakagusto sa inyo dahil ang tamad-tamad niyo." Singit ng bunsong kapatid nilang si Mutya. Kadarating lang galing sa paaralan. Si Mutya, 8 taong gulang at grade 2. Matalino at parang matanda na kung magsalita. "Chill mga mahal kong kapatid. Huwag kayong mag-alala. Magbabago rin ang gwapo niyong kuya. At kapag nanalo ako sa loto, hindi na tayo maghihirap ng ganito.
The left time will come. Nakangiti at proud pang sinabi ni Jose. Nang narinig yun ni Amira at Mutia ay nagkatinginan sila at napailing. Kuya Jose, mali po kayo. The right time will come po yun. Pagtatama ni Mutia nang napapakamot sa ulo. Kuya, kung gusto mong maiahon sa kahirapan ng buhay natin, kumilos ka. Huwag mong pairalin ang katamaran mo. Kung hindi mo matutulungan ang sarili mo, hindi mo rin matutulungan ang pamilya mo. Saad ni Amira na ikinatahimik ni Jose. Subalit natigil lamang ang pag-uusap nilang magkakapatid nang makarinig ng pamilyar na boses. Oh, ano na naman bang pinag-aawayan yung magkakapatid? Napalingon sila sa nagsalita at nanlaki lamang ang mga mata nang makita ang kanilang ama na si Mang Edgar. 58 taong gulang. Nagtatrabaho nga ito sa Manila bilang personal driver kaya laking gulat nila nang makita ang ama nila ngayon. Tay? Kayo ba yan? Gulat si Amira. Tay, ngumiti ka nga kung ikaw ba talaga yan? Paninigurado pa ni Jose sa ama. At nangumiti ang ama nila ay nagulat sila nang makumpirmang ama nga nila ang nasa harapan ngayon. Ate, kuya, si Itay nga yan dahil 2 ngipin ang wala sa harapan. Masayang sigaw ni Mutia at una nang lumapit sa ama para yakapin ito. Lumapit na rin si Amira at Jose para mayakap ang ama. Aba, 4 na taon lang akong nawala para magtrabaho sa Manila. Hindi niyo na ba ako namukaan mga anak? Mas lalong pumogi kasi kayo, Tay. Akala na namin si Piolo Pascual. Pagbibiro ni Jose. Itinuloy nga nilang kamustahan sa loob ng simpleng bahay nila. Kasalukuyang nasa pagkainan sila para maghapunan. Tay, bakit po pala kayo umuwi ng probinsya? Nag-resign po ba kayo? Pag-aalalang tanong ni Amira. Hindi anak. Pinayagan lang ako ng boss ko na magbakasyon ng 1 buwan dito para makasama kayo. Wow, Tay! Ang bait naman po ng boss nyo. Nakangiting sambit ni Mutia. Masayang-masaya nga sila dahil makakasama nila ang ama nila ng 1 buwan. Napuno rin ng saya-tawanan ang hapunan nila. Namiss nila ng sobrang ama nila kaya kahit ubos na ang mga pagkain nila ay tuloy pa rin ang kwentuhan nila. Ang ina naman nila ay pumanaw na nang ipinanganak si Mutia kaya ang ama na lamang nilang meron sila. Sa loob ng 1 linggo, naging maganang pag-aani nila ng mga pananim sa bukid dahil sa tulong ng kanilang ama. Nagkaroon ulit sila ng masasayang bonding sa bukid. Susulitin nga nilang mga natitirang araw pa nito bago bumalik sa Manila ang ama nila para magtrabaho. Anong ingay yun? Napapaos na sambit ni Amira. Nagising siya dahil sa ingay mula sa labas ng bahay nila. Kinusot-kusot niya pa ang 2 mata bago bumangon mula sa pagkakahiga sa banig. Pagtingin niya sa maliit na orasang nakasabit sa dingding, ay pansin niyang 4:00 ng madaling araw pa lamang pero paglabas niya ng bahay ay may natanaw siya. Anong ginagawa ng lalaking yun? Bakit tinatanggal niya ang pagkakatali ng kalabaw ko sa puno? Huwag niyang sabihin may balak siyang nakawin ng kalabaw ko. Gulat na sambit ni Amira sa sarili. Dahil sa pag-aakalang nanakawin ng alagang kalabaw, ay matapang na nilapitan niya ang lalaki. Hoy! Sira ulo ka ba? Bitawan mo si Paloma kung ayaw mong ipakulong kita! Dahil sa pagsigaw niya, napatigil sa paghila ng lubid ang lalaki sa kalabaw at napabaling ito sa kanya. Miss, maling iniisip. Aba, nagpapalusot ka pa. Kitang-kita ng 2 mata ko ang ginagawa mo ngayon. Pasensya na hindi ako marunong sumampal. Ito lang ang alam ko. Bago pa makapagsalita ang lalaki, ay agad nang dumaloy ang isang kamao niya sa mukha nito. Dahil sa malakas na pagsuntok niya sa mukha ng lalaki, ay narinig niya ang malutong na mura nito at pansin niya pang napahawak ito sa labi ng malasahan ng sariling dugo. Pumutok nga ang labi nito. Ang malas ko naman agad ngayong araw. Usal ng lalaki. Anong sinabi mo? At ikaw pa talaga ang malas ngayon? Bakit? Dahil nahuli kita? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi natapos ni Amira ang sasabihin nang biglang narinig ang boses ng ama. Diyos ko, iho,
Anong nangyari sa'yo? Bakit dumudugo ang labi mo? Tay, magnanakaw po ang lalaking yan. Balak niya pong nakawin ang kalabaw ko. Pagsusumbong niya pero ang kaniyang ama ay lubos ang pagkabahala at pagkataranta sa lalaking sinuntok niya. Anak, hindi siya magnanakaw. Isa siyang magsasaka. At anak siya ng kumpare ko. Napatakip ng bibig si Amira sa gulat. Natagalan pa nga siya bago nakapagsalita. Kaibigan po ng kumpare niyo? Pero bakit po nandito siya? Anong ginagawa niya rito sa atin? At bakit tinatanggal niya ang pagkakatali ng kalabaw ko? Sunod-sunod pang tanong niya ng nauutala. Pinaalis siya ng may-ari ng lupang tinitirahan niya iha dahil magtatayo raw ng negosyo ang may-ari. Pumanaw na rin ang mga magulang niya kaya bilang kumpare ng kanyang amay, tinutulungan ko siya ngayon. Kaya pansamantalang dito muna siya titira sa atin habang hindi pa siya nakakahanap ng bagong matitirahan. Kadarating lang niya kanina at naisipan kong isama siya sa bukid at inutusan ko pa siyang kunin ng kalabaw mo. Paliwanag ng kaniyang ama. Naawa naman si Amira sa sitwasyon ng lalaki. Pero bakit tayo ngayon ko lang nakita ang mukha niya? At wala ba siyang ibang kamag-anak na pwedeng matirahan niya pansamantala? Nakitira siya sa ibang baryo iha. At ibang mga kamag-anak niya ay nasa malayong mga lugar. Kaya nang malaman kong sitwasyon niya kahapon ay hindi ako nagdalawang isip na tulungan siyang patirahin sa atin pansamantala. Napatango na lamang si Amira at humingi ng paumanhin sa lalaki. Nga pala anak, siya pala si Nardo. Nardo, ito pala si Amira, ang pangalawang anak ko. Pagpasensya na mo nang nagawa ng anak ko sa iyo, iho. Ayos lang po, Mang Edgar. Isang boksingera po bang anak niyo? Ang lakas ng pagkatama ng suntok niya sa labi ko eh. Sambit ni Nardo nang napapahawak pa rin sa dumudugong labi. Hindi iho, pagpasensya mo ng anak ko pero hayaan mong gamutin niya ang sugat mo. Kaya si Amira ay walang nagawa kundi gamutin ang sugat ni Nardo sa loob ng bahay nila. Aray! Sorry, pero huwag ka kasing malikot para hindi ko nadidiinan ng paggamot sa sugat mo. Pagrereklamo ni Amira. Betadine at gapas ang gamit niya sa paggagamot. At kasalanan ko pa, Amira? Natatawang tanong ni Nardo. Nagpakawala ng malalim na hininga si Amira sa narinig. Pero nang mag-angat siya ng tingin, ay nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya ng laway nang makita ang kabuoang itsura ni Nardo. Unti-unti na ring sumisikat ang araw mula sa labas ng bintana kaya klaro na sa paningin niya ngayon ang mukha ng lalaki. Lantad nga sa harapan niya ang gwapong itsura nito. Malalim ang mga mata, matangos ang ilong, tamang-tamang pagkahugis ng panga at kahit may sugat ang labi ay hindi na babawasan ang kagwapuhan nito. Kung may simpleng pang-describe siya kay Nardo, ay ang tall, dark, and handsome. Gagamutin mo ba ang sugat ko o tititigan mo lang ako? Naalerto naman si Amira nang magsalita si Nardo. Hindi niya napansin na kanina pa pala siya nakatitig sa mukha nito. Pasensya na. Tinitingnan ko lang kung may sugat din ba ang ibang parte ng mukha mo. Palusot niya at agad ibinalik ang pansin sa paggagamot ng sugat nito. Hindi niya may tatanggi na may itsura ang lalaki. Pero ilang sandali lamang ay nagising na rin ang dalawang kapatid niya at nagulat ang mga ito nang makita si Nardo. Ate, sino po siya? Boyfriend mo? Inosenteng tanong ni Mutya. Si Jose naman ay nagulat sa pag-aakalang boyfriend niyang lalaki. Boyfriend ka ng kapatid ko? Alam kong mas gwapo ka sa akin, tol. Pero kaya mo bang buhay ng kapatid ko kapag nagpakasal kayo? May trabaho ka ba? May ipon na pera? May sariling negosyo at saka... Kuya, ang OA mo. Hindi ko siya boyfriend. Putol ni Amira sa sasabihin ng kuya niya. Hindi mo boyfriend? Kung ganun, sino siya? Ipinakilala nga ni Amira si Nardo sa mga kapatid niya at ipinaliwanag din niya na titira nga ito pansamantala sa kanila dahil sa sitwasyon nito. At sinama rin nila si Nardo sa pag-aani ng palay ngayon. Kaya pagkarating nila sa malawak na palayan, ay agad na nilang sinimula ng pag-aani. 4 na buwan nga silang naghintay bago maisagawa ito.
sinama rin nila si Paloma, ang kalabaw ni Amira, dahil ito ang maghahakot ng mga palay. Wala ba kayong extra na bota? Nasira kasi yung akin. Baling ni Nardo sa kanya nang napansin na medyo maputik ang lupa. Ang arte mo namang magsasaka? Ayos lang yan kung hindi ka magbota. Hindi mo naman ikakamatay ang madumihan ng putik ang paa mo, hindi ba? Nakataas ang kilay na buwelta ni Amira. Bahagyang napatawa at napailing na lamang si Nardo sa sinabi niya. Ilang sandali lamang ay nagsimula na rin sila sa pagputol ng mga palay. Kulang sila sa mga modernong kagamitan, katulad ng reaper harvester, kaya mano-mano ang pag-aaning nila gamit ang karet. Pero mabuti na lang, gumagana pa ang lumang rice thresher, isang makina na kung saan ginagamit nila ito sa paghihiwalay ng butil sa uhay. Magkano ang kita nyo rito sa 1 kilo ng palay? Baling ni Nardo sa kanya. Tagaktak na rin ang pawis nito dahil sa matinding sikat ng araw. Halos kalahating oras na rin silang bilad sa araw. 14 pesos kada kilo. Sagot ni Amira habang patuloy pa rin sa pagpuputol ng mga palay. Panay din ang pagpupunas sa noo dahil sa mga tumutulong pawis. Talaga? Sa tingin mo makatarungan ng presyong 14 pesos kada kilo ng palay? Tanong ni Nardo at bakas sa mukhang pagkadismaya dahil sa presyo ng palay nila. Napatigil sa pagputol ng palay si Amira para balingan si Nardo. Ito ang realidad ng buhay nilang magsasaka, Nardo. Realidad na hindi napapansin ng iba. Mahirap mang tanggapin pero ito ang katotohanan. Hindi biro ang pagiging isang magsasaka. Natahimik at napatitig na lamang si Nardo sa kanya na tila ba'y napaisip ng malalim. Teka nga, Nardo, bakit mo ba ako tinatanong kung magkano ang presyo ng palay? Hindi ba't magsasaka ka rin? Dapat alam mo ang presyo ng palay. Kunot noong saad ni Amira. Natanong ko lang dahil baka magkaibang presyo ng palay nyo sa palay sa baryo namin. Sagot ni Nardo nang napapahawak sa batok. Ganun ba? Magkano ba ang 1 kilong palay sa baryo nyo? 12 pesos. Mas maliit din naman pala ang presyo ng palay sa baryo nyo. Mas lalong hindi makatarungan. Hay. Dismayadong sabi ni Amira. Alam mo, mas mabuti nang bilisan mo ang pagputol ng mga palay para matapos na agad tayo. Ang bagal-bagol mo naman. Pinaglihi ka ba sa pagong? Dagdag pa niya. Pero bago pa makapagsalita si Nardo, ay bigla na lang umihip ng malakas ng hangin. Kaya natangay ng hangin ang suot niyang sombrero na gawa sa kawayan. Pati ang nakapusod niyang mahabang buhok ay naiwang nakalugay na rin ngayon. Ano ba yan? Hindi naman marunong makisama ang hangin ngayon. Pagmamaktol ni Amira. Tatalian na sana niya ang buhok niya nang biglang lumapit si Nardo at sabay kinuha sa kamay niya ang pantali. Ako na. Namumula ng mga kamay mo. Wala nga siyang suot na gloves kaya namumula at ramdam na rin ang pagkahapdi sa kamay. Kaya wala siyang nagawa ng si Nardo na mismo ang nagtatali ng buhok niya. Hindi rin siya makagalaw sa kinatatayuan dahil sa sobrang lapit nito sa kanya at paharapang tinatali ang buhok niya. Hindi ito nahihirapan dahil maliit siya at matangkad si Nardo. Mainit na nga ang panahon, dumagdag pa ang init ng magkabilang pisngi niya. Okay na. Sambit ni Nardo nang matapos talian ng nakapusod ang buhok niya. Napangiti si Amira. Ang galing mo Parang sanay na sanay ka sa pagtatali ng buhok. Ginagawa mo ba ito palagi sa girlfriend mo? Panunukso pa niya. Wala akong girlfriend, Amira. Wala kang girlfriend? Kung ganon, asawa. Hindi natapos ni Amira ang sasabihin nang biglang sumingit sa usapan ang kuya Jose niya. Ayos anong meron sa inyo? Bakit ang sweet niyong tingnan kanina? Tol, may gusto ka na bagad sa kapatid ko? Baling pa nito kay Nardo. Nabigla naman si Amira sa naging tanong ng kuya niya kay Nardo. Hindi niya pa inaasahan ang sunod na sasabihin nito. Tol, pasensya na pero ang kapatid kong ito ay naka-reserve na para sa mga mayayaman. Ligawan mo na lang siya kapag isang CEO ka na ng malaking negosyo sa bansa. Tinapik pa ni Jose ang balikat ni Nardo. Si Amira naman ay napailing na lamang
at siya na mismong nahiya sa mga pinagsasabi ng kuya niya. Kuya, para kang ewan, mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo? Usal niya pero natigil lamang ang pag-uusap nila nang sumulpot ang ama nila. Iho, pagpasensyahan mo ng mga anak ko. Makukulit lang talaga sila simula bata pa. Ayos lang po, Mang Edgar. Natatawang tugon na lamang ni Nardo. Tinuloy na nga nilang pag-aani ng mga palay hanggang sa pagsapit ng hapon ay natapos din sila. Palubog na rin ang araw ngayon, kaya tanawang kulay kahel sa kalangitan. Nauna nang umuwi si Amira ng bahay upang magluto ng pagkain para sa hapunan nila mamaya. Kaya naiwan pa sa palayan si Nardo, ang kuya at ama niya para sa pag-iipon at pagbibilang ng ani upang may handa na ito sa pagbebenta. Kumusta kayo? Sana nag-enjoy at nasarapan kayo sa pinakain kong kuhol sa inyo kanina dahil ngayon lulutuin ko na kayo para sa ulam namin mamaya. Nakangiting sambit ni Amira sa mga palakang bukid na hinuli niya kahapon. Ilang sandali lamang ay ginawang adobo na rin niyang mga palakang bukid. Paborito ito ng kaniyang pamilya, kaya panigurado siyang magugustuhan ang mga itong niluto niya. Wow! Adobo! Mukhang masarap naman po ang niluto niyo, Ate Amira. Masayang said ni Mutia nang mailapag niya sa mesa ang niluto niyang adobong palakang bukid. Siyempre naman, basta kung nagluto matik na masarap yan. Proud pang sinabi ni Amira. Nang nasa mahabang mess na rin silang lahat, nagawa lamang sa kawayan, sarap na sarap nga ang lahat sa niluto niya. Napabaling pa siya kay Nardo na nasa tabi niya nang napansing napa-extra rice pa ito at dinagdagan pa ang ulam. Nardo, masarap bang niluto ko? Nakangiting tanong niya rito. Oo, masarap ang adobo mo, Amira. Ngayon lang yata ako nakakain ng sobrang sarap na adobong manok sa buong buhay ko. Masayang tugon ni Nardo bago kumagat sa ulam. Ha? Adobong manok? Bakit? Hindi ba ito adobong manok? Napabaling lamang si Nardo kay Mutia nang magsalita ito. Kuya Nardo, hindi po ito adobong manok. Adobong palakang bukid po ang niluto ni Ate Amira. Nakangiting paliwanag ni Mutia bago kumagat sa hawak nitong isang paa ng palakang bukid. Lahat nga sila ay napabaling kay Nardo nang biglang nabilaukan ito at napaubo. Nabigla naman si Amira kaya ganyang inabutan ng tubig si Nardo. Nardo, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong niya, pero nabigla lamang silang magkakapatid nang mabilis na napatayo ang ama nila mula sa pagkakaupo para lapitan si Nardo. Bakas pang pagkagulat at pagkataranta nito. Iho, ayos ka lang ba? Pasensya na, akala okay sa'yo ang palakang bukid dahil napansin ko naman kanina na sarap na sarap ka sa niluto ng anak ko. Ayos lang po ako, Mang Edgar. Masarap ngang magluto ang anak nyo. Nasobrahan lang yatang nakain ko kaya't nabilaukan ako. Paliwanag ni Nardo at sabay napainom ng tubig. Wala ka bang naramdamang kakaiba sa katawan mo, iho? Pangangati. Sabihin mo lang dahil dadalhin agad kita sa ospital. Pag-aalala pang sambit ng ama nila. Si Amira, Jose at Mutia naman ay nagkatinginan at napakunot noon na lamang sa inasal ng ama nila kay Nardo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Edgar. Ayos lang po ako. Sigurado ka, iho? Baka may allergy. Tay, ang OA nyo naman. Hindi naman po siya nahimatay o ano. Sarap na sarap nga siya sa niluto ko. Nabilaukan nga lang daw siya dahil sa sobrang sarap ng pagkakaluto ko. Para naman pong isang santo kung ituring niyo yung anak ng kumpare niyo. Kanina parang ayaw niyo pa siyang tumulong sa pag-aani ng palay tapos ngayon, nabilaukan lang po siya. Dadalhin niyo agad sa ospital? Natatawa at napapailing na saad ni Amira. Napatikim ang kanyang ama bago nagsalita. Nag-aalala lamang ako kay Nardo, iha, dahil sakitin siya at mahina ang immune system niya. Kumunot ulit ang noo ni Amira at napabaling kay Nardo. Pero nang nagkatinginan sila, ay agad na paiwas ito ng tingin sa kanya. Sakitin bang lalaking to? Parang hindi naman ah. Hindi naman mukhang stick ang katawan niya. Parang kakaiba namang nilalang lalaking to. Alien ba siya? Napapailing na sambit ng isip ni Amira. Imbis na ito niya ang pansin kay Nardo,
ay ibinalik na lamang niya ang atensyon sa pagkain. Kinabukasan, abala naman si Amira sa palengke sa pagbebenta ng mga pananim nila sa bukid. Hanggang sa pagsapit ng hapon ay hindi gaano naubos ang mga paninda niya dahil konti lang ang namili ngayong araw. Magliligpit na sana siya para umuwi ng bahay nang biglang narinig niya ang boses ni Nardo. "Tulungan na kita." Sad nito at sabay kinuhang hawak niyang malaking kalabasa para ipasok sa sako. "Oh, Nardo, bakit nandito ka? Tapos na ba kayong maligo ni Kuya Jose sa ilog?" "Sa tingin mo, Amira, pupunta ako rito kung hindi pa kami tapos maligo sa ilog?" Napataas naman ang kilay si Amira sa narinig at sarkastikong napatawa. Hindi niya alam kung naging pilosopo ba ang sagot ni Nardo o sadyang naging tanga lang siya sa tanong niya. "Wow, salamat ha, dahil dumiretso ka agad dito para tulungan ako." Saad niya at sabay umirap na ikinatawa lamang ni Nardo. Malapit lang ang kanilang bahay sa palengke, kaya hindi nahirapan si Nardo na puntahan siya. At sa pagsapit naman ng hapon nang makauwi sila, ay sinama ni Amira si Nardo sa bukid. "Amira, ano palang gagawin natin dito sa bukid? Mag-aani ba tayo ng mga gulay?" "Hindi, Nardo. Manguhuli tayo ng mga palakang bukid para may pang-ulam tayo bukas." Palakang bukid? Ayaw niyo bang mag-isda naman bukas?" "Mahal ang isda sa palengke, Nardo. Mas makakatipid tayo kung palakang bukid ulit ang uulamin natin. Ano kaya sa tingin mong masarap na pagkakaluto? Palaging adobo na lang kasi." "Ah, alam ko na. Sinigang na palakang bukid. Ano sa tingin mo, Nardo?" Masarap nga yan, Amira." Tugon ni Nardo nang nauutal. Ilang sandali lamang ay sinimula na rin nila ang panghuhulit sa mga palaka. May dala silang sako at mga kamay lang nila ang gamit sa pagdakip. "Nardo, nasa harapan mo ng palaka! Hulihin mo na, dali!" Sigaw ni Amira. Pero si Nardo ay parang kilos pagong dahil kahit ni isa ay wala pa itong nahuhuling palaka. Si Amira nakarami na. "Ano ba yan? Ang bagal mo naman! Nakaalis tuloy yung palaka!" Inis na usal ni Amira nang napapakamot sa ulo. "Ayaw yata magpahuli ng mga palaka sa akin dahil umaalis agad sila sa harapan ko." Pagdadahilan ni Nardo kahit pinagpapawisan na ito. Napailing si Amira pero biglang napasigaw ulit siya nang napansin ang isang palakang tumalon sa harapan ni Nardo. "Nardo! Nasa harapan mo ulit!" Binilisan nga ni Nardo ang kilos ngayon at sa unang pagkakataon may nahuli rin siyang palaka. May nahuli rin akong isa!" Masayang sigaw ni Nardo. "Ganyan nga! O dali ipasok mo na siya rito sa sako!" Pero nang lalapit na sana si Nardo sa kanya para ipasok ang palaka sa sako, ay bigla na lang itong nadulas kaya hindi sinasadya ay napahiga si Nardo sa lupa. At ang mas nakahagulat pa ay natapon ang palaka sa mukha nito. Kung si Nardo ay napasigaw sa nangyari, si Amira naman ay tawang-tawa na halos napapahawak na sa tiyan. "Nardo, subukan mo kayang halikan ng palaka baka maging prinsesa siya." Pagbibiro pa ni Amira. Si Nardo naman ay napapikit na lamang ng mariin at napamura pa sa isip bago inis na inalis ang palakas sa muka. "Amira, pwede bang mamaya mo na ituloy ang tawa mo? Tulungan mo muna kaya akong makatayo." Bad trip na usal ni Nardo nang nahihirapan itong makatayo. "Ay, sorry. Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo namang maputik ang lupa dahil umulan kanina." Napapailing na usal ni Amira bago tinulungan si Nardo. Nang nakatayo na rin ng maayos si Nardo, ay napansin niya ang mga dumi nito sa muka. Kaya walang pag-atubiling tinanggal niya ang kaniyang bandana sa ulo para gamitin sa pagpunas sa muka nito. "Para ka namang batang naglaro sa putik?" Wika ni Amira nang pinupunasan ang muka ni Nardo. Hindi naman makagalaw sa kinatatayuan si Nardo dahil sa sobrang lapit nila. "Mabuti na lang magaling na rin ang sugat sa labi mo." Sambit ni Amira at hindi pa naiwasang hawakan ng pang-ibabang labi ni Nardo. Dahil sa ginawa niya ay napaigtad sa gulat si Nardo. Parang napaso pa ito sa paghawak niya sa labi nito. "Aba, Amira, may bala ka bang halikan sa labi si Nardo?" Nabigla naman si Amira
nang narinig ang boses ng Kuya Jose niya. Nang ma-realize din niya kung saan nakahawak ang isang kamay niya, ay nagulat siya. Agad nga niyang inilayo ang kamay sa pagkakahawak sa labi ni Nardo. "Oh, kuya, dito ka pala. Tutulungan mo ba kami sa paghuli ng mga palaka?" Pag-iibang usapan ni Amira. Hindi." Napaismid si Amira. Akala pa naman niya ay tutulong ang kuya niya. "Pumunta ako rito dahil kay Nardo." "Bakit? Anong pakay mo sa kanya, kuya?" "Gusto ko lang malaman kung anong buong pangalan niya, Amira." "Nardo, ano palang buong pangalan mo? Nakalimutan ko itong tanungin sa'yo kanina sa ilog." Baling ni Jose kay Nardo. "Nardo Aguilar. Bakit mo pala naitanong, Jose? Basta, malalaman mo bukas, Nardo. Nga pala, pupunta tayong 3 bukas sa plaza. Sasama kayong 2 sa akin." Saad ni Jose at sabay kinindatan pa silang 2. Bago pa makapagsalita si Amira at Nardo, ay agad nang kumaripas ng takbo si Jose para umalis, kaya naiwan silang 2. "Anong gagawin natin bukas sa plaza?" Napakibit-balikat na lamang si Amira sa naging tanong ni Nardo. "Ewan ko, hindi ko alam kay kuya." Nakaramdam pa nga ng kaba si Amira. Ano kayang meron bukas? Bakit kinakabahan ako? At bakit feeling ko huling araw ko na bukas? O ang OA ko lang talaga? Sambit pa ng isip niya. Kinabukasan, pumunta nga sila sa plaza kahit walang idea sila ni Nardo kung bakit sinama sila ng kuya niya. Pagkarating nila roon, ay agaw pansin ang mga banderitas sa itaas at dekorasyon sa paligid. Ilang araw na lang ay fiesta na nga sa lugar nila. Pansin pa ni Amira na kahit tanghali pa lang ay marami ng mga tao sa plaza ngayon. "Tara, dun tayo malapit sa stage. Nagsisimula pa lang ang paraffol ni Mayor Alfredo." Saad ng kuya niya at sabay hinigit ang mga braso nila ni Nardo. "Paraffol ni Mayor? Anong klaseng paraffol, kuya? Kaya ba dinala mo kami ni Nardo rito ngayon?" Baling ni Amira sa kuya niya nang nakalapit sila sa stage. "Oo, Amira. Kaya tinanong ko si Nardo kung anong buong pangalan niya kahapon dahil inilista ko kayong 2. Malay niyo, matawag ang mga pangalan niyo sa paraffol ni Mayor." Na-excite naman si Amira sa narinig. "Talaga? Ang bait talaga ng Mayor natin. Ano palang papremyo ni Mayor, kuya? Appliances ba? Brand new cellphone o cash?" Sunod-sunod pang tanong ni Amira. Ngunit bago pa siya makarinig ng sagot mula sa kuya niya, ay narinig na nilang nagsalita ang host. "Okay, bubunot na rin si Mayor Alfredo kaya excited na ba ang lahat? Ihanda nyo na ang sarili nyo dahil baka kayo na ang unang mabunot." Excited na sigaw ng babaeng host kaya naghihiyawan naman ang mga tao sa plaza. Nakisabay nga rin sila sa hiyawan ng mga tao. "Ang saya pala rito sa lugar niyo, Amira, at may paganto pang paraffol ang mayor niyo." Sambit ni Nardo. "Oo, kaya ang swerte mo kung mabunot ang pangalan mo. Kung mabunot man ang pangalan mo at kapag cash ang papremyo, hati-hati tayo ah." Nakangising bulong pa ni Amira na ikinatawa na lamang ni Nardo. Ilang sandali lamang ay nabunot na rin ng mayor ang una at pangalawang panalo. Sobrang gulat at saya nga ang mga swerteng nabunot. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Pero may napansin si Amira. "Teka, bakit kada bunot ni Mayor Alfredo, 2 tinatawag na pangalan? Baka cash talagang papremyo kay maghahati ang 2. Sambit ng isip ni Amira bago binalik ang atensyon sa stage kung saan bumubunot ulit ang mayor. "Eto na! Hawak ko ng pangatlo at ang huling winner!" Ay, wala na yatang pag-asang mabunot tayo. Panghuli na pala. "Umuwi na tayo, kuya. Nagsasayang lang tayo ng oras. Nardo, tara na." Hahakbang na sana si Amira para umalis nang biglang tinawag ang pangalan nila ni Nardo. "Congratulations, Miss Amira Manalo at Mr. Nardo Aguilar! Kayo ang mga huling nanalo sa paraffol ni Mayor. Please come up to the stage to claim your prizes." Pag-a-announce ng host. Nagulat at hindi nga makapaniwala si Amira at Nardo na matatawag pa ang kanilang pangalan. "OMG! Nabunot tayo, Nardo! Nanalo tayo!"
Masayang pagsisigaw ni Amira habang niyuyugyog ang magkabilang braso ni Nardo. Narinig ko nga, Amira. Ang swerte lang siguro natin ngayong araw, kaya nabunot ang mga pangalan natin. Nakangiting sambit ni Nardo. Nabigla lamang sila nang sakupin sila ng mahigpit na yakap ni Jose. Congrats, Amira, Nardo. Kayo siguro ang para sa isa't isa, kaya nabunot ang mga pangalan nyo. Si Tadhana na ang mismong gumagawa ng paraan. Napakunot noon naman si Amira sa sinabi ng kuya niya. Nagkatinginan pa sila ni Nardo. Magsasalita na rin sana siya pero naunahan na siya ng kuya niya. Oh, ano pang hinihintay nyo? Umakyat na kayo sa stage. Pagtutulak pa nito sa kanila hanggang nasa stage na rin sila. Again, congratulations to our winners! Tanggapin niyo ang 50,000 pesos na pangnegosyo! Sigaw ng host. Binigyan nga sila ng 50,000 cash ng mayor. Hindi pa makapaniwala si Amira nang matanggap niya ang pera. Pero nahinto lamang ang tingin ng mayor nila kay Nardo. Iho, hindi ko alam. Hindi natapos ng mayor ang sasabihin ng biglang nagsalita si Nardo. Nako, Mayor, maraming salamat po sa paraffle nyo at nanalo pa kami. Walang anuman, iho. Naguguluhang sambit ng mayor bago sila nilagpasan. Si Amira naman ay tutok na tutok pa rin sa hawak na pera. Diyos ko, totoo ba to? Ngayon pa lang ako nakahawak ng ganitong kahalagang pera. Hati-hati tayo nito, Nardo. Tag 25,000 pesos sa atin. Masayang sambit ni Amira. Malaki palang bigayan ng mayor nyo. Manghang tugon ni Nardo. At saka, tanggapin nyo rin ang libreng pabahay ni Mayor! Nanlaki ang mga mata ni Amira at Nardo sa narinig mula sa host. Ibinigay nga sa kanila ng Mayor ang susi ng magiging bahay nila. Pati ang iba pang mga panalo. Oh, wow! May libreng pabahay din pala. So paano natin tumahati? Dalawa tayo. Sa'yo kusina, akin sala, ganun. Naguguluhang baling ni Amira kay Nardo. Pero si Nardo ay napabuga na lamang ng tawa at napahilot sa sentido nang mapagtanto ang nangyayari. Amira, sa tingin ko tong paraffle ay para sa mga... At syempre, hindi mawawalang palibreng kasal ni Mayor! Sigaw ng host at naghiyawan ng mga tao. Si Amira naman ay parang nabingi pa sa narinig. Tama bang pagkakarinig ko, Nardo? Libreng kasal? Kung si Amira at Nardo nagulat sa huling sinabi ng host, ang ilang mga nabunot naman ay masayang-masaya sa palibreng kasal ng mayor nila. Mahal, ilang years na rin tayong magkasama at may 2 anak na tayo. At sa wakas, magkakaroon na rin tayo ng negosyo, sariling bahay at matutupad na rin ang pangarap natin na maikasal sa simbahan. Anya ng babaeng pangalawang nabunot kanina at ka-live-in partner pala ang kasamang lalaki. Narinig nga ni Amira kaya nang narealize niya ang totoong nangyayari ay napapikit na lamang siya ng mariin. Akala niya normal lang na paraffle pero hindi pala. Para pala ito sa may mga relasyon. Naisahan nga sila ng kuya Jose niya. Again, ating palakpakan ang mga nanalo sa paraffle ni Mayor para sa mga magkasintahan na may plan ng magpakasal. Nanalo nga sila ng 50,000 pesos pang negosyo, libreng pabahay at libreng kasal. At syempre, palakpakan din natin si Mayor Alfredo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito ngayon kung hindi dahil sa kanya. Mayaman ang mayor nila dahil marami itong negosyo. Maliban sa pagiging mayaman, ay may mabuting puso rin ito sa mga kababayan. Ang pagbibigay ng perang pangnegosyo at mga libreng pabahay ay noon pa ito ginagawa. Kuya, ano to? Para pala to sa may mga relasyon. Wala naman kaming relasyon ni Nardo, kaya bakit mo kami nilistang dalawa? Bulong na pagsisigaw ni Amira sa kuya niya nang umakyat na rin ito sa stage para i-congratulate silang dalawa. Amira, kagatin niyo ng pagkakataon na ito. Maswerte nga kayo dahil sa dinami-raming sumali kayo pang huling nabunot eh. Kagatin ng pagkakataon na ito? Na magpakasal kami ni Nardo? Ganun ba, kuya? Napapailing si Amira sa gigil. Pwede naman kayong maghiwalay pagkatapos ng 1 taon.
Ganun lang kadali yun. Parang nasa isang 1-year contract marriage lang kayo. Napahilamos na lamang sa mukha si Amira dahil sa kaganapan ngayon. Stress na siya sa pinapagawa ng kuya niya. At nga pala, akin na lang yung pera. May malaking utang kasi ako na dapat kong bayaran eh. Sinisingil na kasi ako. Kapag hindi ako magbayad, mas mataas ang interes at baka mapahamak pa ako. Nang narinig yun ni Amira ay napahilot siya sa sentido bago inis na binalingan ng kuya niya. Kaya ba nilista mo kami ni Nardo dahil kailangan mo ng pera? Kuya naman, nababaliw ka na ba? Sinabi ko na hindi ba naitigil mo na yung pagsusugal mo at pangungutang ng pera? Pasensya na, Amira. Magbabago na talaga ako, promise. Tulungan mo lang ako ngayon. Pagmamakaawa ng kuya niya. Pero bago pa siya makasagot, ay napabaling na lamang siya kay Nardo kung saan kausap nito ngayon ang mayor nila sa malayong pwesto. Kumunot pa ang noon niya nang napansing nag-okay sign pa ang mayor nila kay Nardo. Anong pinag-usapan niyo ni Mayor? Takang tanong ni Amira nang bumalik sa pwesto nila si Nardo. Binati lang ulit ako ni Mayor sa pagkakapanalo natin. Nardo, ayos lang sa'yo di ba na magpakasal kayo ni Amira? Singit ni Jose. Ayos lang sa akin. Sayang din naman ang libreng pabahay. O Amira, narinig mo yun? Ayos lang kay Nardo kaya pumayag ka na rin. Napabuntong hininga si Amira bago nagsalita. Mangako ka kuya na magbabago ka na talaga at aayusin mo na ang buhay mo. Oo, promise yan mahal kong kapatid. Magbabago na talaga ako. Kaya sa huli, walang nagawa si Amira kundi sakyan ang pagkapanalo nila at magpanggap na may relasyon silang dalawa ni Nardo. Kinagat na rin nila ang palibreng kasal dahil magdududa ang mga tao sa lugar nila at ang mayor kung hindi sila magpapakasal. You may now kiss the bride. Wika ng pare. Nang narinig yun ni Amira ay napabaling siya kay Nardo. Kailangan pa bang gawin to? Pabulong niya pang tanong dito. Oo Amira, tradisyon ng paghalik kapag kinakasal. Nasa simbahan na nga sila para ikasal. Kasabayan pa nila ang dalawang magpartner na nanalo rin sa paraffol. Napalunok ng lawi si Amira at halos pagpawisan pa ng tinataas na rin ni Nardo ang suot niyang belos sa ulo. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya kinakabahan ng sobra. Siguro dahil first time niyang mahalikan ng isang lalaki. Amira, relax. Pagpapakalma ni Nardo nang napansin ang panginginig niya. First time ko to, Nardo. Nahihiyang pag-amin niya. Kung ganon, gawin nating mas espesyal ang araw na ito. Nang tuluyang naiangat ni Nardo ang suot niyang belo, ay hinawakan itong magkabilang pisngi niya. Nagtama pa ang kanilang mga mata at bumilis lamang ang pintig ng puso niya nang inilalapit na rin ni Nardo ang mukha nito sa kanya. Akala niya halikan na siya ni Nardo sa labi pero hindi niya inaasahan na halikan siya muna nito sa noo. Parang may humaplos sa puso niya nang naramdaman ang pagiging maginoo nito. Makalipas ang ilang segundo ay bumaba na rin ang mga mata ni Nardo para marahang mahalikan siya sa labi. Nang magtama ang mga labi nila ay napapikit na lamang si Amira at para bang may nabuong koneksyon sa pagitan nila. So, sino ang matutulog sa kwarto? Saad ni Amira nang napansing isang kwarto lang pala ang libreng pabahay ng mayor. Eddie, matulog na lang tayo sa isang kwarto. Wala namang mali hindi ba? Mag-asawa naman na tayo ngayon. Panunokso ni Nardo. Gabi na nang nakarating sila sa libreng pabahay na pinalunan nila sa paraffol. Simpleng bahay, walang second floor, kaya hindi kalakihan at sakto lang ang espasyo kaya isang kwarto lang pero kasyang isang pamilya. Aba Nardo, baka ka nakakalimutan mo na isang kasunduan lang itong pagpapakasal natin. Alam ko Amira, may sinabi ba akong totohanan natin? Napataas ang kilay ni Amira. Ganto na lang, pick-pack boom tayo. Kung sinong manalo, siyang matutulog sa kwarto. At kung sino naman ang matalo, siyang matutulog sa sala. Game? Game.
Kaya nang nag-pickpack boom sila, ay nagulat lamang si Amira nang nanalo si Nardo. Papel kasi ang ginamit niya habang si Nardo ay gunting. Oh, paano ba yan Amira? Nanalo ako. Sa sala ka na matulog. Dapat kasi, bato ang ginamit mo. Saad ni Nardo nang natatawa. Bumusangot ang mukha ni Amira. Ulitin natin, ang daya mo, ang bilis kasi. Anong madaya? Tanggapin mo na lang kasi na natalo ka. Matutulog na ako. Good night, Amira. Ngumiti pa ng mapangasar si Nardo at kinindatan siya. Magsasalita na sana si Amira pero agad nang pumasok sa loob ng kwarto si Nardo at nilakang pinto. Napanganga na lamang si Amira at sarkastikong napatawa. Naipalandas niya pa ang kamay sa mahabang buhok dahil sa iritasyon. Kainis? Hindi ba pwedeng ako na lang sa kwarto dahil babae ako? Kala ko ba gentleman siya? May pahalik-halik pa siya sa noo ko kanina. Inis na usal ni Amira. Wala siyang choice kundi ang matulog sa sofa. Suot pa rin niya hanggang ngayon ang white dress at dahil sa pagod buong araw, nakahiga na rin siya sa sofa. Pero nang ipikit niya ang dalawang mata, ay ang halikan nila ni Nardo ang pumasok sa isip niya. Kaya napadilat siya at napahawak sa labi. Bakit ganito? Naaalala ko lang ang halikan namin kanina sa simbahan kaya bakit bumilis agad ang pintig ng puso ko? Sambit niya nang nakahawak na rin ng isang kamay sa dibdib. Hay nako Amira, matulog ka na nga. Baka mabaliw ka pa sa kakaisip sa halikan niyo ni Nardo. Normal lang yan na bumibilis ang pintig ng puso mo dahil buhay ka. Matakot ka na lang kung hindi dahil baka sunduin ka na ng kamatayan. Pagsesarmon nga ni Amira sa sarili bago ipinikit ulit ang mga mata hanggang sa hinila na rin siya ng antok. Kinabukasan, nagising lamang siya nang nakarinig ng ingay ng mga manok mula sa kapitbahay nila. Pagdilat ng mga mata niya, ay nagulat lamang siya nang napansing nasa loob siya ng kwarto. Nakabalot pa ng kumot ang katawan. Agad na pabangon siya mula sa pagkakahiga sa kama. Teka, sa sofa di ba ako natulog kagabi? Bakit nandito ako ngayon sa loob ng kwarto? Takhang tanong ni Amira sa sarili. Nang lumabas siya ng kwarto, ay nadatnan nga niya si Nardo na natutulog sa sofa. Natigilan siya at parang may kumiliti sa puso niya nang mapagtantong binuhat siya ni Nardo kagabi para siyang matulog sa kwarto. Nilapitan niya ito at nang napansin niyang bumababa ang kumot nito sa katawan, ay yumuko siya para ayusin ito. Kung ganito lang palang mangyayari, sana pala nagpatalo ka na lang kagabi sa pickpack boom natin. Napapailing na sambit ni Amira pero hindi niya maiwasan na mapangiti habang nakatitig sa maamong mukha ni Nardo. Subalit napawi lamang ang ngiti niya nang magising si Nardo. Nang magtama ang mga mata nila, ay kumalabog bigla ang puso niya sa kaba. Amira, anong ginagawa mo? Napapaos na tanong ni Nardo nang napansing sobrang lapit ng mukha nila. Dahil sa pagkataranta ni Amira, ay biglang nasampal niya sa pisngi si Nardo. Gulat na gulat nga ang mukha ni Nardo sa ginawa niya. Napaaray pa ito sa sakit at napahawak sa pisngi. Bakit mo ko sinampal? Gulat pang tanong ni Nardo at napabango na rin. Nangapa naman nang may sasagot si Amira. May langgam sa pisngi mo kaya pinatay ko lang. Napabuga ng tawa si Nardo at napailing. Ang hilig mo talagang manakit, Amira. Pasensya na ha, maliligo lang ako. Mabilis na sad ni Amira at agad nang kumaripas ng takbo papunta sa banyo. Nauna nang naligo si Amira sa banyo habang si Nardo ay nagluluto ng kanilang almusal. Nang kumakain na rin sila sa pagkainan ay biglang dumating ang pamilya niya para sumabay mag-almusal sa kanila. Malapit lang naman ang libreng pabahay na tinitirhan nila ni Nardo kaya kahit anong oras pwedeng bumisita o mag-sleepover ang pamilya niya. Iho, Nardo, kumusta ang unang gabi niyo rito? Wala bang ginawang masama o kakaibang anak ko sa'yo? Halos mabilaukan si Amira sa naging tanong ng ama niya kay Nardo.
Wala naman po, Mang Edgar. Tay, ako po yung anak niyo. Bakit si Nardo ang kinakamusta niyo? Buwelta ni Amira. Iha, naalala ko lang kung gaano kapusok ang inyong ina noon sa unang gabi ng kasal namin. Kaya agad nabuo namin ang kuya niyo. Tuluyan hanggang nabilaukan si Amira sa narinig mula sa ama. Napainom agad siya ng tubig at nang nahimasmasan ay doon lang siya nakapagsalita. Tay, baka nakakalimutan niyo po na isang kasunduan lang namin to ni Nardo dahil sa mga pinapagawa ni kuya. Inis na napabaling si Amira kay Jose. Pasensya na, iha. Nagpapanggap lang pala kay Nardo. Mahirap na talaga kapag tumatanda dahil nagiging makalimutin na rin. Napapakamot sa ulong sambit ng kanyang ama bago bumaling sa kuya niya. Jose, pinagsabihan na kita nung isang araw kaya inaasahan kong magbabago ka na. Kapag nalaman ko pang nagsusugal ka at nangungutang ng pera, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pasensya na po talaga, tay. Magbabago na po talaga ako. Nang matapos ang usapan nila, ay tinuloy na rin nilang kumain. Kinabukasan, ay naisipan ng pamilya niya na kumain sila sa murang restaurant para ipagdiwang ang pagiging first honor ni Mutias sa klase. Amira, ang ganda naman ng jacket mo na ito. Pwedeng pang lalaki. Pahiram ako Ito ang susuotin ko para dumagdag ang kapugian ko. Nagulat naman si Amira nang makita ang hawak ng kuya niya ang isang jacket. Wag kuya, wag mong suotin. Hindi yan sa akin. Baka madumihan o masira mo lang. Sabay inagaw niya ang jacket. Hindi yan sa'yo? Wag mong sabihing lalaking may-ari ng jacket na yan. Galing ba yan sa boyfriend mo, Amira? Anong boyfriend? Wala akong boyfriend. Ang may-ari ng jacket na ito ay ang lalaking... Hindi natapos ni Amira ang sasabihin nang biglang pumasok ang ama nila sa loob ng bahay. Mga anak, Nardo, tara na. Nakapara na ako ng tricycle. Una lang ang lumabas ang pamilya niya kaya naiwan pa sila ni Nardo sa loob ng bahay. Oh, bakit nakatingin ka sa hawak kong jacket? Huwag mo nang subukang hiramin dahil hindi rin kita papahiramin ito. Saad ni Amira kay Nardo at sabay niyaka pa ng mahigpit ang jacket na parang isang laruan na pinagdadamot niya sa iba. Napabuga ng tawa si Nardo. Don't worry, Amira. Wala akong balak hiramin ang jacket na yan. Pero, kung ako bang may-ari niyan, pahihiramin mo ba ako? Napakunot noo naman si Amira pero bago pa siya makapagsalita, ay narinig na niyang sigaw ng kaniyang ama mula sa labas. Amira! Nardo! Halina kayo! Aalis na tayo! Kaya naman, ay lumabas na rin sila ng bahay para sumakay sa tricycle. Proud na proud nga sila kay Mutya dahil nag-aaral ito ng mabuti. Kaya kahit papano, ay gusto nilang itreat ang bata sa pinakamalapit at murang restaurant dahil matagal na nitong gusto na makakain doon. Nang dumating naman ang family day sa school ni Mutya, ay magkakaroon na nga ng talent show contest kasama ang pamilya kaya hindi pwedeng hindi sila sumali para mag-enjoy. Ang naisipan nga nilang family performance ay kakanta si Mutya ng Kilometro by Sarah Geronimo habang sila ay magiging backup dancers ng bata. Kaya sa mga sumunod na araw ay todo ang pagpapractice nila sa bakuran dahil papalapit na rin ang event sa school ni Mutya. Nardo, lambutan mo naman ang katawan mo. Para ka namang robot dyan kung sumasayaw. O di kaya ganito na lang, mag-tumbling ka kaya o mag-headspin sa last part ng sayaw natin. Marunong ka ba sa mga ganon? Question pa ni Jose kay Nardo. Hindi ako marunong sa mga ganyan. Pinagpapawisan na tugon ni Nardo. Mag-split, marunong ka ba Nardo? Para sabay na tayong mag-split dance sa last part ng sayaw. Singit naman ni Amira, pero bago pa makaangal si Nardo sa kanya, ay humarap na siya rito. Hinawakan niya rin ang magkabilang binti nito kahit bahagyang napayuko siya. Nardo, subukan mo kayang ispread ang magkabilang binti mo. Utos pa niya. Pero si Nardo ay parang hindi makagalaw sa kinatatayuan dahil sa posisyon nila. Napalunok pa ito ng laway. Amira, seryoso ka? Kailangan pa bang gawin to? Natatawang tanong ni Nardo kahit ramdam na ang kaba.
Oo, Nardo. Para may wow factor tayo sa mga judges. Kahit backup dancer lang tayo ni Mutya, dapat galingan pa rin natin. Kaya sige na, itry mo nang mag-split. May mga lalaki rin kayang marunong mag-split. Saad ni Amira nang nakahawak pa rin sa mga binti ni Nardo para suportahan ito sa gagawin. Ate, baka maging gymnastic na tong performance sa pinapagawa mo kay Kuya Nardo. Napapailing na singit ni Mutya. Oo nga naman anak, hindi naman kailangang may mag-split dance. Natatawang wika naman ng kanilang ama. Napakamot na lamang sa ulo si Amira at napatayo ng maayos. Ganun ba? O sige, wala nang split dance. Basta Nardo, lambutan mo na lang katawan mo, okay? Huwag mo rin kakalimutan ang mga steps para hindi maging magulong pagsasayaw natin. Bilin ni Amira kay Nardo bago itinuloy na rin ang pagpapractice nila. Halos 3 oras na rin silang nagpapractice at napapansin nga ni Amira ang improvement ni Nardo sa pagsasayaw. Kaya sabay-sabay na rin ang mga galaw nila habang kumakanta si Mutya. Wow! Ang bilis mo palang matuto, Nardo! Ang galing mo na agad sumayaw! Masayang saad ni Amira at nakipag-apir pa kay Nardo. Hindi ko inaasahan na magiging dancer pala ako rito. Ayaw mo yon? May bagong talent kang natuklasan sa sarili mo at pwede mo pang pagkakita ng pagiging dancer mo. Pwede kang maging Zumba instructor. Napatawa at napailing na lamang si Nardo sa sinabi niya. Pero napabaling lamang siya sa kamay niyang hawak pa rin ito ngayon. Hindi pa nga rin binibitawan ni Nardo ang kamay niya. Parang may kuryente tuloy ang dumaloy sa sistema niya na hindi niya maintindihan. Nardo, yung kamay ko hawak mo pa rin. Sambit niya nang nagkatinginan sila. Sorry. Sambit ni Nardo at sabay binitawan ang kamay niya. Nang dumating na rin ang araw ng family day sa school ni Mutya, ay sobrang nag-enjoy nga sila. Dahil nagkaroon pa ng iba't ibang activities at sa naging performance naman nila sa pa-talent show, ay masayang-masaya pa rin sila kahit naging second placer lang sila dahil ang magkaroon ng gantong klaseng family bonding ay mas lalong nagpatibay ng kanilang samahan at pagmamahalan bilang isang pamilya. Kaya dun pa lang, panalong-panalo na sila. Ika nga ng iba, a family that bonds together stays together. Pero ang mas nag-enjoy sa event ay si Amira at Nardo dahil doon mas lumalim ang koneksyon nila sa isa't isa na hindi nila namamalayan. Kaya sa paglipas ng mga araw ay mas nakilala na rin ni Amira si Nardo ng lubusan. Napagtanto niya na masipag, mabait at may respeto ito. Sa pagsasama nila sa iisang bubong ay sinungaling siya kung hindi niya aminin sa sarili na kinikilig siya sa mga simpleng act of service nito sa kanya. Minsan, gigising siyang may nakahanda ng pagkain. Naglalaban ng mga damit nila at sasamahan siya sa pagtitinda sa palengke. Pang-husband material na ngang tingin niya kay Nardo. Huwag mong titigan masyado, baka matunaw si Nardo. Napaigtad lamang si Amira nang marinig ang boses ng kuya niya. Kuya naman, binigla mo naman ako. Kasalukuyang nasa bukid sila para mag-ani ng mga kamote. Matindi ang sikat ng araw, kaya tagaktak sila ng pawis. Sandaling nagpapahinga sila sa maliit na kubo, habang si Nardo ay patuloy pa rin sa pag-aani ng mga kamote. Bakit ganun ka kumakatitig kay Nardo? Huwag mong sabihing nagugustuhan mo na siya. Kunot noong tanong ng kuya niya. Nagugustuhan? Ewan ko sa'yo, kuya. Kung ano nung pinagsasabi mo dyan, hindi ba pwedeng tinitignan ko lang siya dahil may mga mata ako? So, bakit mo ko tinititigan? Nagulat naman si Amira nang narinig ang boses ni Nardo. Nasa loob na nga rin pala ito ng kubo para magpahinga sandali. Nang napalingon siya rito, ay nagkatinginan sila. Kinakabahan pa siya. Nardo, tinititigan lang kita dahil binibilang ko lang kung ilang kamote nang naani mo. Dahil sa naging sagot niya, ay nagtawanan ang kuya at ama niya. Bakit mo naman anak bibilangin kung ilan na ang naani ng mga kamote ni Nardo? Dahil sa naging tanong ng kaniyang ama, ay narealize niya kung gaano katanga at walang sense ang sinabi niya.
Kaya napapikit na lamang siya ng mariin at napatapik sa noo. Tay, baka ganyan ang epekto kay Amira kapag in love. Siguro may nararamdaman. Hindi natapos ni Jose ang sasabihin nang biglang tinakpa ni Amira ang bibig nito. Kuya, ang daldal mo talaga ngayon. Mas mabuti nang bumalik na tayo sa pag-aani ng mga kamote. Usal ni Amira at sabay hinigit ang braso nito palabas ng kubo. Halos araw-araw na ngang pagiging abala nila sa bukid. Hindi talaga madali ang pagiging magsasaka. Dugo't pawis ang pagtatrabaho nila at mahirap man ang buhay magsasaka, pero ito ang kabuhay nila para kumita ng pera. Nardo, bakit namumutla ka? Papunta nga sila sa palayan ngayon para magtanim naman ng palay. Nandun na ang ama at kuya niya. Ayos lang ako, Amira. Napahinto sa paglalakad si Amira para humarap kay Nardo. Hinawakan niya pa ang noo nito. Nardo, ang taas ng lagnat mo. Magpahinga ka na lang kaya muna sa bahay. Kami nang bahala sa pag-aani ng mga palay. Baka mas lumala pa ang lagnat mo. Pag-aalala ni Amira, napagtanto nga niyang naulanan sila kahapon sa pag-aayos ng lupa sa palayan. Lagnat lang to, Amira. Uminom naman ako ng gamot kanina. Kaya magiging okay na rin ako. Teka, huwag mong sabihin, nag-aalala ka sa akin ngayon. May sumilay pangiti sa labi ni Nardo. Malamang! Normal lang naman sa isang tao ang mag-alala kapag may nilalagnat, hindi ba? Matari pang tanong ni Amira pero nabigla lamang siya nang yakapin siya ni Nardo. Teka, Nardo, anong ginagawa mo? Nasa daan tayo, maraming dumadaan ng mga tao. Nakatingin na sila sa atin. Pabulong na sigaw ni Amira. Pero si Nardo ay walang pakialam at mas hinigpitan pang pagkakayakap sa kanya. May mali ba sa pagyakap sa asawa ko? Napapaos na sambit ni Nardo nang nakapikit pa ang dalawang mata. Natigilan si Amira at bigla na lang nag-init ang pisngi niya. Bigyan mo lang ako ng 30 segundo, Amira. Kailangan ko lang ng lakas. Pero lagpas na palang 30 segundong pagkakayakap ni Nardo sa kanya. Pero hinayaan niya lang ito. Gusto na rin niya sanang yakapin pabalik si Nardo, pero parang may pumipigil sa kanya, kaya nanatiling nakababa ang dalawang kamay niya. Katahimikan ang bumalot sa kanila, at ang tanging naririnig na lamang nila ay pagtibok ng mga puso nila. Aba, kaya aga-aga, sweet niyo namang mag-asawa. Nakangiting wika ni Aling Susan nang napadaan ito sa pwesto nila. Nang narinig nila ang boses ng matanda ay naputo lang yakapan nila. Aling Susan, kayo pala. Magandang araw po. Kumusta po? Looking fresh naman po kayo ngayon at parang mas bumabatang itsura niyo ah. Pag-iiba ng usapan ni Amira. Ganyan talaga iha kapag naka-move on ka na sa walang hiyang asawa mo. Mas nabibigyan mo na ng oras ang sarili mo. Kaya tingnan mo ko ngayon, looking fresh at sexy. Proud bang sinabi ni Aling Susan na ikinangiti na lamang ni Amira at Nardo. Ilang sandali lamang nang nakarating na rin sila sa palayan at sinimulan na agad nilang pagtatanim ng mga palay. Malawak ang lupa ng palayan nila kaya't magkaiba ng pwesto si Amira at Nardo. Tay, ligpas na ng 1 buwan ang pagbabakasyon nyo rito ah. Hindi po ba magagalit ang amo nyo? Baka pinaghahanap na po kayo. Baling ni Amira sa ama habang magkasabay sila sa pagtatanim. Anak, pina-extend ko ang bakasyon ko rito para makasama ko pa kayo ng matagal. Pinayagan naman ako ng boss ko, kaya ayos lang sa kanya. Nauutal pang sagot ng kaniyang ama. Aba tay, ang sobrang bait naman pala ng boss nyo. Ano palang trabaho ng boss nyo tay? Sobrang yaman ba niya? Tanong ni Amira pero bago pa siya makarinig ng sagot mula sa ama, ay narinig na lang sigaw ni Jose. Si Nardo! Naimatay! Nang narinig nila yon, ay nagulat sila. At agad napansin nga nila si Nardo na nakahandusay sa lupa ng walang malay. Nataranta silang lahat ng nilapitan nito. Si Amira naman, labis ang pagkabahala. Diyos ko, iho! Ano bang nangyari sa'yo? Tarantang saad ng kanyang ama nang inaalalain makatayo si Nardo. Tumulong na rin ang kuya niya.
May lagnat po siya, Tay. Sinabi ko na nga magpahinga na lang siya sa bahay pero ang tigas din ng ulo. Naiiyak na sambit ni Amira. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Sobrang init niya. Saad ng kaniyang ama. Kaya pagkarating nila sa ospital, ay agad may lumapit na nurse sa kanila at pinahiga si Nardo sa wheeled stretcher para ipasok sa isang room. Nasa labas nga sila ng room naghihintay sa resulta ng kalagayan ni Nardo. Si Amira naman ay kanina papalakad-lakad sa pasilyo, hindi mapakali at todo ang pag-aalala kay Nardo. Iha, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang kalagayan ni Nardo. Paglapit ng kanyang ama at sabay tinapik ang balikat niya. Amira, kalma. Para namang may taning ng buhay ni Nardo. Lagnat lang ang meron siya at malayo yun sa bituka. Dahil sa sinabi ng kuya niya, ay tinapunan niya ito ng masamang tingin. Kung hindi niya lang ito kuya, ay baka nasapak na niya. Jose, mas mabuting itikom na lang yung bibig mo. Hindi ka nakakatulong sa kapatid mo. Suway ng ama. Nga pala iha, ayos lang bang maiwan muna namin kayo ni Nardo rito sa ospital? Gumagabi na pala at walang kasama sa bahay si Mutya. Babalik na lang ako mamaya rito para magdala ng mga pagkain niyo. Ayos lang po, Tay. Kaya nang umuwi sa bahay ang ama't kuya niya, ay siya na lamang ang naiwan sa labas ng room pero ilang sandali lamang ay lumabas na rin ng nurse kaya agad niya itong nilapitan. Umabot ng 40 degrees Celsius ang lagnat niya. Pero mabuti na lang, dinala niyo agad siya rito sa ospital. Kaya bumaba na rin ang lagnat niya. Sa ngayon, hayaan na muna natin siyang magpahinga. Nang narinig yun ni Amira, ay nakahinga siya ng maluwag. Miss, hindi ko inaasahan ang mangyayari ang nangyari 3 years ago. It felt like deja vu. Natatawa at napapailing pang sambit ng nurse. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Kunot noong tanong ni Amira nang hindi niya naintindihan ang sinabi ng nurse. Naalala mo noon ang nahimatay ka dahil sa taas ng lagnat mo habang naglalako ka ng banana Q 3 years ago. Siya ang lalaking nagdala sa iyo rito sa ospital at ako rin ang naging nurse mo that time. Nagulat si Amira at halos hindi pa makapaniwala na si Nardo pala ang tumulong sa kanya noon. Hindi ko po alam na siya pala yun. Nagising na lang po kasi ako na yung jacket niyang naiwan. Ah, ganun ba? Nagmamadali rin kasi siya nung araw na yon kaya't pagkatapos niyang mabayaran ang bills mo, umalis na siya agad. Miss, baka kayo talagang tinadhana para sa isa't isa. Pero teka, pansin ko, pares kayo ng sinusuot na singsing. Don't tell me. Asawa ko na po siya ngayon. Napatakip ng bibigang nurse sa naging sagot niya. Bakas ang pagkagulat sa itsura nito. Talaga? Wow, congratulations sa inyo. Alam mo, miss, red string theory ang tawag dyan dahil pinagtagpo ulit ang landas nyo at nauwi pa kayo sa kasalan. Pero bakit hindi naikwento ng asawa mo sa'yo na siya palang nagdala sa'yo noon sa ospital nung nahimatay ka? At yun na nga ang naging katanungan ni Amira sa isipan niya. Bakit hindi sinabi ni Nardo sa kanya na nagkita na pala sila noon pa? Nang makaramdam siya ng pagkauhaw, ay pumunta siya sa cafeteria para bumili ng bottled water. Umupo muna siya ron ng ilang minuto at malalim ang mga iniisip hanggang sa natagalan siya sa pagbalik. Ngunit nang bumalik na rin siya ay pumasok siya sa room ni Nardo. Pero napansin niyang wala ito sa loob. Paglabas niya ng room ay saktong pagdating ni Nurse Joyce. Nurse, wala po sa loob ang asawa ko. Nilipat niyo po ba siya sa ibang room? Hindi, miss. Nagising na palang asawa mo at magpapahinga lang daw siya saglit sa rooftop. Bumuti na rin ang kalagayan niya pero pinayuhan ko lang siya na huwag magtagal doon. Sige po, salamat. Pagkasabi nun ni Amira, ay agad siyang pumunta sa rooftop para puntahan si Nardo. Pagkarating niya roon, ay napansin niya si Nardo na nakaupo sa isang bench sa gilid habang nakatingala sa kalangitan, tanawang buwan at ang nagniningning na mga bituin. Agaw pansin din ang mga halaman at bulaklak sa paligid na nagbibigay ng nakaka-relax na pakiramdam. May mini garden nga sa rooftop kung saan pwedeng magpahinga ang mga pasyente.
Aray! Tinampal nga ni Amira ang braso ni Nardo nang makalapit siya rito. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo nung nahimatay ka? Sinabi ko na di ba na sa bahay ka na lang? Pero ang tigas ng ulo mo. Pagsesermon ni Amira, pero nandun pa rin ang pag-aalala sa boses niya. Napabuga ng tawa si Nardo at napatayo, kaya magharap na rin sila ngayon. Ganyan bang paglalambing mo, Amira? Ang saktan ako? Natahimik si Amira at napabuntong hininga na lamang. Thank you. Thank you? Para saan? Sa pagdala mo sa akin nun sa ospital. Nung nahimatay ako habang naglalako ng banana Q. Bakit hindi mo sinabi sa akin nagkita na pala tayo noon? Si Nardo naman ang natahimik at natagalan pa bago nakapagsalita. Kailangan ko pa bang sabihin yun? Hindi mo nga ako pinahiram ng jacket ko. Pabiru pang sagot ni Nardo nang may pagtatampo sa boses. Ilang sandali lamang ay may sumagi sa isip ni Amira na isa sa mga naging tanong ni Nardo sa kanya nung nakaraang araw at napatapik na lamang siya sa noo na ngayon niya lang yon napagtanto. Kaya pala, tinanong mo ko nung nakaraang araw na kung ikaw bang may-ari ng jacket papahiramin ba kita? Bakit hindi ko binigyang pansin yun? Ang slow ko talaga. Akala ko nagjo-joke ka lang nun. Natatawa at napapailing na sambit ni Amira. Pero thank you talaga. Huwag kang mag-alala. Papahiramin na kita ng jacket mo kahit kailan mo gusto. Thank you lang. Aba Amira, ako pa kayang nagbayad ng bills mo nun. Napataas ng kilay si Amira. Magkano bang binayad mo sa bill ko nun? Babayaran kita. Kung makasingil ka naman dyan, parang hindi libre ang pagpapakain at pagpapatira namin sa'yo Sarap na sarap ka pa nga sa niluluto kong adobo at nilagang palakang bukid. Hindi naman perang sinisingil ko. Kumunot ang noo ni Amira. Hindi pera? Ano? Kiss. Sira ulo, magaling ka na nga. Napapailing na usal ni Amira. Napatawa na nga lamang sila sa isa't isa. Kahit parang aso't pusa ang batuhan nila ng mga linyay, ramdam naman nila na meron nang nabuong espesyal na koneksyon sa kanila. Kahit isang kasunduan lamang ang pagsasama nila. Ngayong nalaman na ni Amira na si Nardo pala ang lalaking matagal na niyang gustong pasalamatan, ay akala niya kilala na niya ang buong pagkatao nito. Subalit isang araw, nagising na lamang siyang nang makarinig ng boses. Paglabas niya ng kwarto, ay napansin niyang may katawagan sa cellphone si Nardo. Alright, make sure that everything is ready by the time I get there so we can get things done smoothly. Nang narinig ni Amira ang direktang Ingles na pananalita ni Nardo, ay kumunot ang noo niya. At nilinisan pa bigla ang dalawang tenga gamit ang mga daliri dahil baka namali lang siya ng pandinig. Pero nang narinig niya ulit ang direktang Ingles nito, ay hindi nga siya nagkakamali sa narinig. Tila ba ibang Nardo ang nasaksihan niya ngayon? We'll discuss it when I get there. Baritonong said ni Nardo sa kabilang linya bago binaba ang tawag. Nang napalingon si Nardo sa kanya, ay nagulat ito. Amira? Kanina ka pa ba dyan? Hindi. Kakagising ko lang. Palusot ni Amira kahit rinig niya ang usapan. Aalis lang pala ako ngayong araw. Siguro, mawawala lang ako ng 3 araw at babalik ako agad rito. Saan ka pala pupunta? Tanong niya. Babalik lang ako sa baryo namin. May aasikasuhin lang ako. Napatango na lamang si Amira kahit ramdam niya na parang may kakaiba sa kinikilos ni Nardo ngayon. Ano kayang nakain ito? Ang galing niya palang mag-English. Fluent na fluent pa. Na-nosebleed ako bigla doon Parang hindi naman to si Nardo. Baka may ibang sumapi na kaluluwa sa kanya. Hay, kung ano na lang talagang naiisip mo, Amira. Baka gutom lang yan. Usal ng isip niya. Pagkatapos nga nilang mag-almusal, ay nakahanda nang umalis si Nardo. Nakasabit na sa likod nito ang kulay itim na backpack na pang-travel. Mag-iingat ka, Nardo. Bumalik ka agad. Sambit ni Amira nang nasa pintuan sila. Bakit? Mamimiss mo agad ako?
Oo, mamimiss kita ng sobra dahil wala akong katulong sa pagbebenta sa palengke. Agap niya kahit ang totoo ay mamimiss niya talaga si Nardo. Ngunit nabigla lamang siya nang yakapin siya ni Nardo. Grabe, ang sweet talaga ng asawa ko. Napatawa si Amira at sabay pinalo ng marahan ang likod ni Nardo. Oo na, sige na. Ito na. Mamimiss kita kahit 3 araw ka lang doon. Sambit ni Amira at niyakap na rin pabalik si Nardo. Hindi na nga niya maitago ang katotohanan na may nararamdaman siya kay Nardo. Kaya sa pagbabalik nito ay may plano na siyang aminin ng nararamdaman niya. Nang umalis na rin si Nardo ay inabala na lamang niyang sarili sa pagtitinda sa palengke. Naglalako siya ng banana cue noon, pero dahil sa nangyari sa kanya na nahimatay siya, ay tinigil na niya kaya't natuon na lamang siya sa pagtitinda sa palengke ng mga pananim nila sa bukid. Kaunti lang ang namili ngayong araw at sa pagsapit naman ng hapon ay magliligpit na sana siya ng mga paninda. Pero bigla na lang may humintong puting van sa pwesto niya. Nasa gilid nga ng kalsada ang pwesto niya, kaya kahit anong sasakyan ay pwedeng huminto. May bumabangang 2 lalaki at kung kikilatisin ay nasa 30s ang mga edad. Magandang hapon ho. Ano po ang bibilhin niyo? Nakangiting baling ni Amira sa mga ito. Miss, ikaw ba ang kapatid ni Joselito Manalo? Tanong ng isang lalaki na medyo may kabataan sa katawan. Opo, ako nga ho, bakit ho? Kailangan mong sumama sa amin, miss. Malaki ang pagkakautang ng kapatid mo sa boss namin at ikaw ang tutubos kaya sumama ka sa amin. Saad naman ang pangalawang lalaki na payatin. Nagulat naman si Amira at kinabahan. Ano? Hindi niya ba nabayaran ang pagkakautang niya? Yung 50,000. Ibinigay namin sa kanyang 50,000 para may pambayad siya. Kalahati pa lang nababayaran ng kapatid mo at wala pa rin ang interes. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Akala niya wala nang utang ang Kuya Jose niya pero doble pala ang pagkakautang nito at may interes pa na paniguradong kalakihan. Ilang sandali lamang ay kinabahan lang siya lalo nang hawakan ng 2 lalaki ang magkabilang braso niya. Hoy, teka! Anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako kung ayaw niyo ipakulam ko kayo! Pagsisigaw ni Amira at bago pa siya makasigaw ng tulong ay agad na siyang naipasok ng 2 lalaki sa loob ng puting van. Kung si Amira ay hindi alam kung saan siya dadalhin ng 2 lalaki, si Nardo naman ay nakarating na rin sa Manila. Kuya, umuwi ka na rin sa wakas. Namiss po kita. Salubong ng kaniyang bunsong kapatid na si Cheska, 16 na taong gulang. Pagpasok nga niya sa loob ng mansyon, ay agad napansin siya nito at niyakap ng mahigpit kaya't napangiti siya. Namiss din kita, bunso. Kumusta ang bakasyon niyo, kuya, sa probinsya ni Mang Edgar? Natagalan ang uwi niyo Nahanap mo na rin po ba yung babaeng pasok sa standards mo? Panunokso pang tanong ng kapatid niya. Yes, Cheska. I finally found her. Nakangiting sagot ni Nardo o sa buong pangalan ay Leonardo Aguilar Villagracia. 30 taong gulang, isang civil engineer at CEO ng Elite Builders Company. Hindi nga inaasahan ni Leonardo na magkikita ulit sila ng babaeng dinala niya sa ospital noon 3 years ago nang nadadatnan niya itong nahimatay sa daan habang naglalako ito ng banana queue. Nasa 3 days business trip lamang siya sa mga panahong yon kasama ang team niya para makipagkita sa kliyente sa ipapatayong proyekto nitong libreng pabahay at ang kliyenteng ito'y walang iba kundi si Mayor Alfredo kaya't namukhaan nga siya nang nanalo sila sa paraffle nito. Really, kuya? Wow! So nagbakasyon ka lang nahanap mo na yung mapapangasawa mo. So, sinang maswerteng babaeng to ang nagpatibok sa natutulog na puso ng kuya ko? Alam ng pamilya niya na isa sa mga pakay niya sa pagbabakasyon ay ang maghanap ng babaeng mapapangasawa. Pero hindi alam ng mga ito na nagpanggap pa siyang magsasaka upang maghanap ng babaeng mamahalin siya ng tunay sa pagiging simple at ordinaryong tao lamang niya. Makikilala niyo rin siya sa tamang panahon, Cheska. Napangiti at bahagyang napailing pa si Nardo. Hindi nga niya inaasahan na ang babaeng tinulungan niya noon
ay anak pala ito ng personal driver niya na si Mang Edgar at ang bibihag pala ng puso niya sa muling pagtatagpo ng landas nila. Excited na akong makita ang soon-to-be sister-in-law ko, kuya. Nga pala, nasan po si Mang Edgar? Takang tanong ng kapatid niya nang napansing hindi niya ito kasama. Nasa probinsya pa. Babalik pa ako ron. Babalik ka kasi naiwan mo sa probinsya ang babaeng bumihag ng puso mo? Mapang-asar na tanong ng kapatid niya. Napangiti na lamang si Nardo at hindi na nga niya nakunento pa ang buong nangyari sa pagbabakasyon niya sa probinsya dahil sa pagbabalik niya roon ay ipagtatapat na niya kay Amira ang totoong pagkatao niya at ang tunay niyang nararamdaman. Maiwan na muna kita. Maghahanda lang ako para sa meeting namin mamaya sa kumpanya. Sambit ni Nardo at marahang ginulo ang buhok ng kapatid. Sige po kuya, pero pwede po bang itirintas niyo muna sandali ang buhok ko? Namiss ko na kasi ang pagtitirintas niyo sa buhok ko eh. Paglalambing nito sa kanya. Ito nga ang banding nilang magkapatid minsan. Alright. Natatawang tugon ni Nardo. Pagdating naman ng 6:00 ng gabi, ay nakarating na rin siya sa kumpanya at sinimulan agad ang emergency meeting nila sa boardroom. Ito nga ang dahilan kung bakit lumuwas siya ng Manila dahil nagkaroon ng problema sa na-implement na innovative design sa isa sa mga high-profile project nila at kailangan ng tulong niya bilang CEO ng Elite Builders Company para malutas agad ang problema. Unfortunately, our innovative design for the new high-profile project has encountered a lot of issues which is causing... Natigil sa pagsasalita ang design team leader nang biglang may tumunog na cellphone. Didn't I tell you to turn off your cell phones during meetings? Hindi tayo nakakapag-focus dahil sa simpleng instructions hindi nyo masunod. Kalmado ngunit may diin sa boses ni Nardo. Sir Leonardo, ang cellphone niyo pang tumutunog. Pabulong na sambit ng sekretarya niya. Nang napagtanto yun ni Nardo, ay nagulat siya at nataranta na lang bigla. Pero nang napansin niyang si Mang Edgar ang tumatawag, ay napatayo siya. Excuse me. Sambit niya at lumayo ng konti para sagutin ang tawag. Pero nang magsasalita na sana siya sa kabilang linya, ay naunahan na nga siya ni Mang Edgar. Naramdaman niya pa ang panginginig sa boses nito. Iho, kailangan namin ng tulong mo. Dinakip ng 2 lalaking usurero ang anak kong si Amira. Hindi naman agad nakapagsalita si Nardo dahil sa gulat sa nalaman. Dinakip si Amira ng mga usurero? Paano po nangyari? Abot tahip na rin ng kabang nararamdaman niya ngayon. May ilang nakakita sa palengke na biglang isinakay si Amira ng 2 lalaki sa isang sasakyan. Ipinagtapat din ni Jose sa akin ngayon na meron na pala siyang pagkakautang at interes na kalakihan na kailangan ding bayaran. Pinagbantaan daw siya noon kapag hindi niya pa rin nabayaran ng buo, mapapahamak ang pamilya niya. At si Amira ang puntirya ng mga ito ngayon. Nanganganib ang buhay ng anak ko, iho. Nang naibaba ang tawag ay dumiin ang pagkakahawak ni Nardo sa cellphone bago hinarap ang mga kasamahan sa boardroom. Let's end this meeting right now. Saad niya nang marahas tinatanggal ng necktie. Nagulat naman ang lahat sa sinabi niya. Bakit sir? Kailangan po natin... Sabihin mo kay Mr. Castro na ihanda ang sasakyan dahil babalik ako sa airport ngayon. Tukoy niya sa company driver nila. Pero sir, paano ang meeting natin? Do what I said, Miss Velasco. Puno ng otoridad na baling niya sa sekretarya. Sa mga oras na ito ay mas mahalaga sa kanya ang kapakanan at kaligtasan ni Amira. Kaya hindi siya magdadalawang isip na puntahan ito ngayon sa probinsya. Kaya nga niyang talikuran ng lahat para sa taong mahal niya. Sa kabilang banda naman ay walang kaalam-alam si Amira na todo na pala ang kaba at pag-aalala ni Nardo at ng pamilya niya sa kanya. Dinala nga siya ng 2 lalaki sa isang lumang building at ipinasok sa isang opisina. Kapag ako natagpuan na lang bangkay ng pamilya ko, mumultuhin ko talaga kayo. Galit na sabi ni Amira nang pinaupo siya sa isang silya kaharap ang boss.
pansin niyang may inilagay itong blankong papel at ballpen sa ibabaw ng mesa at inapat sa kanya. Anong gagawin ko dun sa papel at ballpen? Isusulat ko ba yung last message ko para sa pamilya ko? Gulat ni Amira. Ngunit napabaling lamang siya sa dalawang lalaki nang napatawa ito sa sinabi niya. Bakit kayo natatawa? Ibebenta niyo bang lamang loob ko pang tubos sa utang ng kuya ko? Kinakabahan niya pang tanong. Anong akala mo sa amin, miss? Mamamatay tao? Ang ganda mo sana pero ang judgmental mo naman. Napapailing na sabi ni Vincent, 30 anyos, isang usurero, ang may-ari ng lending firm. Kumunot ang noo ni Amira. Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit dinala ako ng 2 tauhan mo rito? Isulat mo sa papel dyan ang mga kailangan gawin ng lalaki upang magustuhan siya ng isang babae. Teka nga lang, dinala niyo ako rito para sagutin yan? Ano to? May pakwis pa kayo bigla? Anong klaseng trip to? In love ang boss namin, miss. Kaya humihingi siya ng advice mula sa'yo bilang isang babae. Saad ng isang tauhan ito. Namangha naman si Amira sa narinig bago binalingan ang boss na si Vincent. Aba, pumapag-ibig pa lang isang usurero? Akala ko ba pagpapautang lang ng perang alam nyo? Napatikhim si Vincent. Gusto kong magustuhan din ako ng babaeng gusto ko. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Kaya pinadala kita rito dahil kailangan ko ng mga advice o tips mo bilang isang babae. Gusto ko na rin magbagong buhay. Kaya plano kong ipa-demolish ang building na to para gawing hotel. Huwag kang mag-alala, miss. Bayad ang bawat oras mo rito. Kaya mababawasan ang utang ng kuya mo. Bahagyang nagulat naman si Amira sa narinig. Pero ilang sandali lamang ay napangisi siya. Madali lang naman palang pinapagawa sa kanya kaya tatanggi pa ba siya? Okay, sige. Sabi mo yan Bayad ang oras ko rito kaya mababawasan ang utang ng kapatid ko sa inyo. Kinuha na rin ni Amira ang ballpen pero bago siya magsimulang magsulat, ay napaangat siya ng tingin. Ano palang buong pangalan mo? Vincent Navarro. Nang narinig yun ni Amira, ay agad niyang sinulat yun sa papel at sabay ibinigay kay Vincent na ikinakunot noon ito. Miss, hindi ko sinabing i-spell mo sa papel ang buong pangalan ko. Inispang sad ni Vincent at nagtawanan pa ang 2 tauhan nito. Boss, pinaglalaroan ka lang yata ng kapatid ni Joselito. Saad ng isa. Napailing si Amira bago nagsalita. Yan ang sagot sa hinahanap mo, Mr. Navarro. Just be yourself. Ikaw na mismo nagsabi kanina na gusto mo nang baguhin ang sarili mo. Kaya bakit hindi mo simulan ngayon? Kung ang pagpapakatotoo mo ay ang baguhin ang sarili mo para sa magandang paraan, bakit hindi? Diba? Magpakatotoo ka sa sarili mo. Magpakilala ka sa babaeng gusto mo kung sino ba talagang totoong Vincent Navarro. Siya ba ang lalaking nagpapautang lang ng pera? O siya ba ang lalaking kaya niyang gawing mas better ang buhay niya? Ang desisyon mo ay hindi kailangan manggaling sa iba, kundi sa iyo mismo, Mr. Navarro. Dahil sa naging paliwanag ni Amira sa isinulat niya sa papel, ay nagkaroon ng katahimikan sa loob ng opisina. Pero ilang sandali lamang ay narinig niyang palakpakan ng 2 tauhan ni Vincent at nagsalita ang mga ito. Ang lalim mo naman, miss magbigay ng advice sa boss namin. Pasok na pasok. Boss, may utak pala ang kapatid ni Joselito. Si Amira naman ay napahawak bigla sa tiyan ng makaramdam ng pagkagutom. Hindi pa pala siya naghahapunan, pero nailipat lamang ang tingin niya sa isang table sa gilid ng mapansing maraming mga pagkain ang naroon na parang nakabuffet pa. Ang dami niyong pagkain Pwede bang makikain na rin ako dito sa inyo? Gutom na ako eh. Birthday ng boss namin ngayon, miss. Ganun ba? O edi, tara na. Sabay-sabay na tayong kumain. Saad ni Amira at nauna nang tumayo para makikain. Habang nagsasalo-salo sila sa handa ay sinamahan din nila ito ng kwentuhan hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras. Nalaman nga ni Amira na may plano ng mga ito na magbagong buhay. Oh, baka may gustong ipa-advise pa kayo mula sa akin, sabihin nyo na. Saad ni Amira bago kumagat sa hawak nitong isang paa ng lechon. Miss, advice naman kung paano tumagal ang isang relasyon.
Plano ko na rin kasing magkaroon ng sariling pamilya. Saad ng matabang tauhan ni Vincent. Di wag mong hiwalay ng partner mo para tumagal kayo. Piliin niyo pa rin ang isa't isa kahit minsan hindi kayo nagkakaintindihan dahil wala namang perpektong relasyon. Paliwanag ni Amira. Salamat, miss. Ang galing mo talagang mag-advise. Sabi ng lalaki at nakipag-appear pa ito sa kanya. Nga pala, hindi pa pala tayo kumakanta ng happy birthday sa boss niyo. Kantahan natin. Hindi natapos ni Amira ang sasabihin nang bumukas bigla ang pintuan. Nabigla at napatayo siya nang bumungad ang kuya't ama niya at si Nardo na sobra lamang ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Tay? Kuya? Teka, Nardo? Bakit nandito ka? Akala ko ba? Amira, ayos ka lang. Anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Balisang mga tanong ni Nardo nang nilapitan siya nito at hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Anak, may masamang ginawa ba sila sa'yo? Pag-aalalang tanong naman ng kaniyang ama. Amira, sabihin mo sa akin kung sinaktan ka ng mga lalaking ito dahil bubugbugin ko sila ngayon. Galit na sigaw ng kuya niya at sabay sinuot pa ang dala nitong boxing gloves at handa ng manakit. Naging malaman ni Pacquiao pa nga ito. Napailing na lamang si Amira. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila ako sinaktan o ano. Humingi lang ng advice sa akin ng boss nila. At nagse-celebrate kami ngayon sa birthday niya. Naghapunan na ba kayo? Kung hindi pa, sabayin niyo na kami rito dahil marami pa namang mga pagkain. Nagkatingin na ng kuya at ama niya at si Nardo na parang hindi ito naintindihan ang sinabi niya. Pero teka, Nardo, bakit nandito ka? Hindi ba umalis ka kaninang umaga para umuwi sa baryo niyo? Anong ginagawa mo rito ngayon? Napahawak sa noo si Nardo at sandaling napabuga ng tawa ng napapailing bago nag-angat ng tingin sa kanya na bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Umuwi agad ako rito para bayaran ng buong utang at interes ng kuya mo dahil nag-alala ako ng sobra sa'yo. You scared me to death, Amira. At dahil nga sa tulong ni Nardo, nabayaran na rin ang utang at interes ni Jose sa usurero at syempre, nabawasan pa ito dahil sa ginawa ni Amira. Subalit naging isang katanungan sa isipan ni Amira ang pagbabalik ni Nardo. Nardo, may hindi ba ako nalalaman tungkol sa'yo? San galing yung malaking perang pinangbayad mo? Kasalukuyang nasa rooftop ng building sila ngayon. Tanawang buwan at nagniningning na mga bituin sa kalangitan. Ang kaniyang ama't kuya naman ay naiwang masayang nakikisalong kumain sa tatlong usurero. Kasabay ng pagsimoy ng malamig na hangin ay ang mga katanungan na nais mahanapan ng kasagutan ni Amira. Hindi ko inaasahan na sa gantong sitwasyon pa ako mapapaamin. Natatawat na papailing na sambit ni Nardo. Napatayo na ito ng matuwid at inayos ang suot na kulay itim na coat. Huminga muna ng malalim bago muling nagsalita. Amira, ayoko na magsinungaling pa sa'yo. Kaya hayaan mong ipakilala ko sa'yo ang totoong ako. At ang sunod na binitawang mga salita ni Nardo ang hindi inaasahan niya. I'm Leonardo Aguilar Villagracia, isang civil engineer at CEO ng Elite Builders Company. Lahat ng nalaman mo tungkol sa akin noon ay walang katotohanan. I'm really sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Nang marinig yun ni Amira ay halos hindi pa ma-process ng utak niya. Bumilog pa ang bibig niya sa gulat. Pero ilang segundong lumipas ay hindi niya napigilan ng mapatawa nang may napagtanto siya. Napailing pa nga siya. Bakit ka natatawa? Takang tanong ni Nardo. Kanina kasi pinag-uusapan lang namin ang pagpapakatotoo. Tapos nandito ka ngayon sa harapan ko para aminin ng totoong ikaw. Hindi makapaniwalang sambit ni Amira. Pero, CEO ka pala? Kaya pala iba kang magsalita kanina sa katawagan mo bago ka umalis. Teka, kung hindi ka rin anak ng kumpare ng itay ko, anong relasyon mo sa tatay namin? Your father is my personal driver, Amira. Napatakip ng bibig si Amira. Hindi niya inaasahan na ang lalaking sinuntok niya noon
ay boss pala ng kaniyang ama. Parang pinagpawisan siya bigla. Pumunta ako rito para magbakasyon at humingi ng tulong mula sa ama mo para sa plano kong magpanggap bilang isang magsasaka upang maghanap ng babaeng mamahalin ako sa pagiging simple at ordinaryong tao ko lamang dahil ayoko sa babaeng pera ang habol sa akin. Ang gusto ko ay mamahalin ako ng tunay sa kabila ng karangyaan ng buhay ko. Pero hindi ko inaasahan ang babaeng tinulungan ko noon ay anak pala ng personal driver ko at ang babaeng sigurado akong mamahalin pa rin ako kahit isang ordinaryong magsasaka lamang ako. Dahil sa pag-amin ni Nardo, si Amira ay sobrang gulat na lamang ang itsura. Halos hindi pa siya makapaniwala sa mga naririnig niya ngayon. Nabigla pa siya nang lumuhod ang isang tuhod ni Nardo sa harapan niya at marahang hinawakan ng isang kamay niya. Nardo, anong ginagawa mo? Amira, siguro may dahilan kung bakit pinabalik agad ako rito. At ito ay para sabihin sa'yo na mahal kita. Gusto ko na rin na makasama ka nang wala ng pagpapanggap at pagsisinungaling. Hindi mo naging magandang simula ng pagtatagpo ng landas natin. Pero hayaan mong mahalin kita ng buong puso't kaluluwa ko. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Will you marry me again? Buong boses at sinserong pagbibitaw ng mga salita ni Nardo. Si Amira naman ay hindi agad nakapagsalita dahil naunahan na siya ng mga luha niya. Hindi nga niya naiwasang maging emosyonal. Mahal din kita, Nardo. Pero hindi ako mayamang katulad mo. Magkaiba tayo ng mundo. Mahal pa rin kita. Nakangiting sagot ni Nardo na mas lalong nagpa-emosyonal sa kanya. Ayos lang sa'yo kahit adobong palakang bukid ang ulam natin minsan? Oo, ayos lang sa akin. Lahat ng gusto mo ay gusto ko na rin. Kaya hayaan mo ba akong suportahan ka sa lahat ng gusto mo? At mahalin ka habang buhay? Napangiti si Amira at pinahiran ang basang pisngi. Oo naman. Kaya oo, pakakasalan ulit kita, Nardo. Puno ng emosyong sagot niya na ikinangiti ng lubusan ni Nardo. Sisiguraduhin kong magiging masayang bubuuhin nating pamilya, Amira. Sambit ni Nardo nang tumayo ito at nagkaharap sila. Hawak na rin ito ngayon ang magkabilang pisngi niya. Wala ka bang isusuot na singsing sa daliri ko? Akala ko ba proposal to? Natatawang tanong ni Amira nang napansing walang dalang singsing si Nardo. Napahawak naman sa batok si Nardo. Pasensya na, hindi ako nakapaghanda pero pwede bang iba na lang? Kumunot ang noo ni Amira pero bago pa siya makapagsalita ay hinapit na ni Nardo ang bewang niya. Bumaba pa ang tingin nito sa labi niya at marahang hinalikan siya. Napangiti siya at walang pasubaling hinalikan pabalik si Nardo na puno ng emosyon at pagmamahal. At kasabay nga ng pagdampi ng mga labi nila ay saksi ang buwan at mga bituin sa kalangitan kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At dito rin nagsimula ang pagmamahalan nilang dalawa na wala nang nakabalot na maskara upang magkunwari, kundi isa ng tunay at walang hanggang pagsasama. Nang ikinasal na rin sila sa pangalawang pagkakataon, mas naging ingrande ang seremonya nila sa isang garden wedding team. Ang pagsisimula ng panibagong yugto sa buhay nila at sa pagsasama nga nila bilang mag-asawa ay mas lumalim pang pagmamahalan nila. Subalit bago sila bumuo ng isang miyembro sa pamilya, ay plano muna ni Amirang tuparin ang pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman bumalik sa pag-aaral si Amira ng kolehiyo at kinuha ang kursong agrikultura upang madagdagan ang kaalaman niya pagdating sa pagtatanim, pag-aalaga ng mga hayop at pagpapabuti ng farm dahil plano niyang palaguin ang simpleng negosyo nila pagdating sa agribusiness. Kaya nang nakapagtapos, agad naghanda siya para sa nalalapit na licensure examination. At dahil sa pagsusumikap niya, naipasa niya ito. Naudlot man ang pag-aaral niya noon, pero hindi yun naging dahilan para sumuko siya. Mahal,
matatapos na rin ang tinatayong greenhouse. Excited na baling ni Amira sa asawa. Mabilis at magaling ang mga empleyado ko, mahal. Kaya matatapos agad yan. Nakangiting sambit naman ni Nardo at hinawakan ang isang kamay niya. Proud na proud nga ito sa naabot niya ngayon. Kasalukuyang nasa farm nga sila at malapit na ring matapos ang tinatayong malawak na greenhouse. Isang istruktura na magbibigay ng proteksyon sa mga pananim at mapabuti ang kalidad ng mga produkto. Kasabay ng paglago ng mga pananim nila ay ang pagtaas ng kanilang kita at pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Malaki ang naitulong kay Amira sa pagiging agriculturist dahil naging produktibo at matagumpay ang farm business nila. May ilang mga trabahante na rin sila at siya bilang farm manager. Ang kaniyang ama naman ang nagmamanage pagdating sa distribution ng mga produkto nila sa mga customer at si Mutia ay isa na ring junior high school ngayon. Habang ang Kuya Jose naman niya ay tinamaan na rin ng kasipagan at katinuan. Ang dating paliko-liko ang mga desisyon sa buhay, ngayon ay naituwid na rin sa tamang landas. Congratulations kuya, nairaos mo rin. Masayang pagbati ni Amira at sabay niyakap ang kapatid. Congratulations, Jose. Masaya kami para sa'yo. Pagbati naman ni Nardo. Kasalukuyang nasa graduation ceremony silang lahat dahil nagtapos na rin si Jose sa kursong architecture. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko naman maaabot ang lahat ng ito kung hindi dahil sa suporta niyong lahat. At saka Tay, Amira, Mutia, pasensya na kung marami akong pagkukulang at pagkakamali sa inyo pero asahan niyong babawi ako sa pamilya natin. At sa iyo, Nardo, ang aking pinakapoging brother-in-law. Gusto ko lang ulit magpasalamat dahil sa pagtulong mo sa akin noon na mabayaran ng malaking pagkakautang ko. Hindi ko inaasahan na isang CEO ka pala at boss ng aming ama. Pangako babawi ako sa inyong lahat. Napangiti silang lahat sa sinabi ni Jose. Anak Jose, kitang-kita naman namin na bumabawi ka at ginagawa mong lahat para ayusin ang buhay mo. Kaya dun palang proud na kami sa'yo. Buong pusong saad ng kanilang ama. Iba ka talaga kuya. Hanga po ako sa dedikasyon niyo na bumalik sa pag-aaral para makapagtapos ng kolehiyo. Proud namang sambit ni Mutia. Masayang-masaya nga si Amira sa naabot ng pamilya niya ngayon. Kaya pagdating naman sa planong pagbuo ng isang miyembro sa sariling pamilya nila, ni Nardo, ay mangyayari na rin. Dahil sa wakas, 6 na buwang buntis na rin siya. At ilang buwan na lang, manganganak na siya. Iha, bilhin na rin natin ang mga learning materials ang magiging baby niyo. Yung mga alphabet at numbers para matuto agad ang apo ko. Excited na suwestyon ng kaniyang mother-in-law na si Mrs. Villagracia. Kahit hindi pa nga nagsisilang ang sanggol mula sa sinapupunan niya. Galing pa nga ito sa Manila at pumunta ulit sa probinsya nila para kumustahin sila ni Nardo. At ngayon, nasa isang store sila at sinamahan pa siya nito mamili ng mga kagamitan para sa baby. Sige po. Nakangiting sagot na lamang ni Amira sa mother-in-law. Hindi nga naging hadlang ang pamilya ni Nardo sa pagmamahala nilang dalawa dahil sobrang mabait at hindi matapobre ang mga magulang nito. Kaya ang swerte niya dahil may isang biyanan siyang anak na rin ang turing sa kanya. Naging langit at lupa man ang pagitan nila ni Nardo pero hindi yun naging hadlang para magmahalan sila. Kaya pagdating sa pagmamahalan ay walang imposible at maaaring ito pa ang magpapabago ng iyong buhay. Congratulations Vincent! Isang CEO ka na rin ng hotel ngayon. Pagbati ni Amira sa first day opening ng hotel nito. Thank you Amira at syempre sa asawa mong si Leonardo dahil magaling ang team niya pagdating sa pagpapatayo ng mga gusali. Si Vincent na isang usurero dati. Ngayon ay isang ganap na ring CEO ng hotel at sa Elite Builders Company nga ito nagpagawa kung saan si Nardo ang CEO at kung saan din nagtatrabaho ngayon si Jose bilang architect. Hindi lang nakapagtayo ng hotel si Vincent dahil nakapagtayo na rin ito ng sariling pamilya at may isang anak na rin sila ng asawa niya. Kapag naisilang ng anak nyo,
Pwede niyo akong kuning ninong. Nakangiting saad ni Vincent. Walang problema pare. Manganganak na rin ang asawa ko sa susunod na buwan. Kaya hindi na kami makapaghintay na masilayan at mahawakan siya. Marahang hinaplos ni Nardo ang tiyan ni Amira. Nang nagkatinginan sila, ay napangiti na lamang sila sa isa't isa. Kaya naman nang naisilang ang anak nila, ay pinangalanan nila itong Carmela. 7 taong gulang na rin ito ngayon. Nagmana sa mukha ang ama, pero pagdating sa ugali ay kay Amira ito nagmana. Sa pagiging mabait, mapagmahal, at pagkahilig sa mga halaman. Mommy, Daddy, ang bait nyo naman po. Mas mapapadali na po ang pag-aani ng palay ng mga magsasaka dahil sa donasyon nyo. Nakangiting sambit ng anak nila. Hanggat kaya nating tumulong, tutulong tayo anak. Saad ni Amira sa anak. Mahirap ang pagiging isang magsasaka anak. Kaya kahit sa simpleng tulong natin, ay mapagaan at mapadali natin ang trabaho nila. Ani naman ni Nardo at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Kasalukuyang nasa isang baryo nga sila para magbigay ng donasyon sa mga magsasaka ng mga kagamitan katulad ng traktor na ginagamit para sa pag-aararo at paghahanda ng lupa para sa pagtatanim at harvester na ginagamit naman para sa pag-aani. Iha, iho, maraming salamat sa ibinigay niyong donasyon sa amin. Malaking tulong ito para sa amin bilang mga magsasaka. Taus-pusong pasasalamat ni Mang Pedro sa kanila, isang magsasaka. Napangiti si Amira at Nardo. Ang tumulong sa mga magsasaka ang isa sa mga nais nilang gawin, kaya sobrang saya na lamang nila. Pansin nga nila ngayon na tumutulong ang anak nila sa pagtatanim ng palay. Kaya hindi nila naiwasang mapangiti. Pero napabaling lamang si Amira kay Nardo nang magsalita ito. Mahal, masaya ako na nandito na rin tayo sa ganitong klaseng buhay. Kasamang nag-iisang anak natin. Wala na akong hihilingin pang iba, kundi ang panatilihing matibay ang pamilya natin at ang patuloy na pagtulong sa iba. Puno ng sinseridad na sambit ni Nardo. Napangiti si Amira. Mahal, masaya rin ako dahil ikaw ang naging asawa ko at ama ng anak ko. Ang swerte namin sa iyo dahil nandyan ka palagi para sa amin. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo sa amin. Puno ng damdamin namang sambit ni Amira. Natigil lamang ang pag-uusap nilang dalawa nang sumigaw ang anak nila. Mommy, Daddy, halina po kayo. Tumulong na rin po kayo sa pagtatanim ng palay. Masayang sigaw nga nito sa kanila. Parehas na pangiti na lamang si Amira at Nardo bago tumulong sa pagtatanim. Ang pagmamahalan nga nila'y parang pagtatanim. Hindi uusbong ang masaganang pagsasama nila bilang isang pamilya kung walang pagpapahalaga at pag-aaruga. Sa pag-ibig, kailangan talaga ng tamang proseso upang mapalago ng mabuti ang naitanim na mga pangako sa harapan ng altar. Tulad ng naging pangako ni Amira at Nardo na magtatapos sa salitang ikaw at ako hanggang dulo. Bukod pa roon, pinatunayan rin nilang dalawa ng susi para magkaroon ng makabuluhang relasyon ay ang pagpapakatotoo sa isa't isa, lalo na pagdating sa pagmamahalan. Mas nakikita ang katapatan ng isang tao kapag siya hindi lang totoo sa sarili, kundi totoo rin sa minamahal niya. Para sa karagdagan, naipakita rin sa kwentong ito ang pagpapahalaga at pagsusuporta sa mga magsasaka. Bawat butil ng kanin ay katumbas ng patak ng pawis ng mga magsasaka. Malaki ang ginagampanan nila sa ating lipunan, kaya't nararapat lamang na ang tamang presyo ng palay ay isa katuparan upang mabigyan sila ng sapat na kita. Higit sa lahat, hindi madali ang buhay ng isang tao. Mahirap man o mayaman ka, meron at meron pa rin pagsubok ang darating. Subalit ika nga ng iba, kapag may itinanim, may aanihin. Kaya kapag may tinanim kang tibay ng loob at pagtitiwala sa sarili, makakayanan mong lampasan ang mga hamon sa buhay, patungo sa hinahangad na tagumpay. Wakas!
Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Hello po Miss Siren, I'm Edna Munoz from Rome, Italy. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento nyo at sobrang nag-enjoy po ako habang nasa trabaho. Minsan pa nga po umiiyak din ako pag sobrang nakakaiyak ang story mo. Sana po ma-shoutout ako minsan. God bless always po and more stories to come. Shoutout sa iyo Ma'am Edna Munoz from Rome, Italy. Hi Miss Siren, I'm always listening from Hong Kong. Pa-shoutout po. Janeline Gallego po. Nakakapanabig po bawat istorya nyo. May nakakaiyak at nakaka-inspire. Actually, gustong-gusto kong makitang mukha nyo. Nakaka-adik at nakaka-inlove po talaga lalo ng boses nyo Ma'am as narrator. God bless you po always. Shoutout sa iyo Ma'am Janeline Gallego ng Hong Kong. Thank you Tales of Siren for new uploaded beautiful love story. I like it. I'm listener from Tagum City, Davao del Norte. God bless you more. Shoutout sa dyan sa Tagum City, Davao del Norte, Ma'am Glenda Tantillo. Maraming salamat po sa mga kwento nyo. Operada po ang mata ko kaya sobrang saya ko po at may napapakinggan po ako mga kwento nyo. From Mandaluyong po, God bless po sa inyo Miss Siren. Shoutout sa iyo Ma'am Pony Oblea from Mandaluyong. Avid listener niyo po ako Tales of Siren in the Sirius Siren Radio at Dear Jen. Pa-shoutout po, Kunaya Maya Garcia. Shoutout sa iyo Ma'am Kunaya. Thank you so much for listening. Pa-shoutout po Melanie Talisik OFW ng UAE mula sa Mauban, Quezon. Walang sawang nakikinig Jemarie from Lapu-Lapu City. Hello Miss Siren, always listening po every upload niyo. Pa-shoutout po Lorife Cantumayor, OFW from Jordan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.